Maligayang pagdating sa Walk the World. Isang live na palabas ng mga amateur. May 3 patakaran ang aming palabas. Una, kapag sumali ka, huwag sumuko bago ka makalabas ng lunggo. Pangalawa, bawal gumamit ng anumang sasakyan. Maasahan lamang ang sariling mga binti at kamay. Pangatlo, I-freeze ang lahat ng pondo. Bawal gumamit ng cellphone ang mga kalahok habang nasa kompetisyon. Kaya't formal kong inihahayag, nagsisimula na ang programa ng paglalakad sa buong mundo. Ay! Taba! Sabi ko, Kuya Sumo, hindi na pwede, mag-withdraw na tayo. 3 araw na, 9 na beses na gutom. Yung iba, 3 araw lang naglakad paalis ng kin. Samantalang tayo, nag-ikot pa rin sa lungsod. Sino ba ang makakaalam? Sa nakaraang buhay, naglaro ako ng cellphone hanggang makatulog sa kama. Nang magising ako, napadpad ako sa isang lugar na may parehong pangalan ko. Mga tao na magkapareho ang itsura. Ay patuloy na sumasali sa live reality show ng paglalakad sa buong mundo. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay sumali sa programa para sa premyong 1 bilyon. Ngunit sa ikalawang araw ng paglalakbay, nagutom na siya. Ang taba na photographer na si Chen Yanhong sa tabi ay ang aking assigned na cameraman sa buong panahon. Ay naku, gustong maglakbay sa buong mundo sa loob ng 3 taon. Halos imposibleng makamit. Tayo dito, malayo pa bago makalabas ng Dragon Country. Bro, kilalanin mo ako muli. Ako si Chen Yanhong. Tawagin mo akong Apang. Kapag nagutom na tayo, mas mabuti pang ilibing na lang tayo sa tabi. Kumita ng pera. Tara, tingnan natin doon. Sistema ng pagtuklas ng mundo. CJ. Ito ang sistema. Pangalan, Lichuang. Kasarian, lalaki. Matandang tao na nagbabalat kayo. 11 taon na ang nakalipas, personal niyang dinukot ang 13 bata. Matagal na siyang hinahanap. Dinala sa ahensya ng seguridad. Makakakuha ng bounties na 200,000. Parang pera ito na kinikita ko sa ganitong paraan. 2,000 bawat beses. Ang sistema ng malayang tao ay sobrang galing. CJ. Bro, anong ginagawa mo sa ladrilyo? Huwag mong sabihing balak mong mang-hold up Hihi. Sumunod ka sa akin. Pare, naghanap ka ba? CJ, bakit ang tigas nito? Aba, nabaliw na si Sumo. Nang bubugbog sa kalye. Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga patakaran ng programa. 3 araw pa lang ito. Mayroon nang lumihis sa landas ng krimen. Nakakatakot talaga. Talagang panghihimasok. Ayos na ito. Dumarating na ang mga tao mula sa himpilan ng pulisya. Ito pa lang ang una na lumabas sa laban sa ganitong paraan. Bakit ka nakatulala? Kunin mo na ang telepono at ipaalam sa himpilan ng pulisya. Bro, hindi ko akalain na para makakain tayo. Handa kang gumawa ng ganitong bagay. Kahit na kailangan pang makulong. Tanggap ko na, kapatid. Ano nang nangyayari? Nagkakamali ka. Ito ay isang tao na nagbebenta ng tao. Anong nangyari? Nambubugbog sa kalye. Ayos lang naman nakit. Pero bakit pa sasakay sa kanya? Sobrang na. Hay, huwag magalit. Lola at lola. Isa itong human trafficker. Tawagan niyo na agad. Talaga, may ebidensya. Bakit ka pa nakatungo dyan? May baril na kayo. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Tawag na agad. Baril. Kapit Chen. Tama. Isa siyang trafficker. Ang gantimpala ay inilabas 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko inasahan na nahuli siya sa ating nasasakupan. Nahuli ang trafficker. Nasaan ang baril? Totoo ang baril na ito. Magbigay daan. Papasok ako. Ako ang kasama niya. Hindi. Ako ang kaibigan niya. Ako ang kanyang photographer. Kailangan niyong makipagtulungan sa aming kagawaran ng seguridad. Idslay at saka tungkol sa bonus. Dehestid sa fay tinatayang aabutin ng ilang araw bago dumating. Tinatayang aabutin ng ilang araw bago dumating. Ikaw si Kapitan Chen, di ba? Pwede ba kaming sumama para tumulong sa investigasyon? May pagkain ba? Talaga? 3 araw na kaming gutom. Hindi naman labis ang mag-almusal, di ba? Niliyasay iseme, syempre, dapat.
Isang atleta ng paglalakad sa buong mundo ang umatake sa kalye. Tumulong sa pagdakip ng isang tao na nagbebenta ng tao. May ebidensya, may katotohanan. Sa loob lang ng ilang minuto, ang paglalakad sa buong mundo ay umakyat na sa trending. 26,515 ang paglalakad sa buong mundo ay umakyat na sa trending, 2,651 milyon. Director, may kasikatan na. Ngunit, sila ay dinala pabalik sa himpilan ng pulis. Mahirap na makaalis muli ngayon. At sila ay nasa labas pa lamang. Ngayon ay dinala pabalik. Iyon bang nilakbay na daan ay bibilangin? Kailangan talagang isaalang-alang. Ito ay isang hindi maiwasang pangyayari. At saka, nahuli pa niya ang kriminal. Isa rin itong aksidente. Hindi ito palaging nangyayari. Tama nga. Sabi ng Tainan Bureau, magkano ang pabuya sa kidnapper na ito? 2,000. Hanggang ngayon, kahit hindi pa sila nakalakad ng marami. Ngunit nakakuha sila ng 20,000 yuan. Magtipid kayo. Sapat na ito para sa kanila. Nagamitin sa loob ng 3 buwan. Siguradong tataas ang bilis sa huli. Hindi ba? Ngayon, bukod sa kanilang dalawa, ang may pinakamalaking pera sa mga kalahok ay 300 piso lang. Nakuha pa ito sa isang araw na pagdadala ng semento. Nasa kani-kanilang pwesto na sila. Pero isang pagkakataon lang ito. 3 buwan na walang kakulangan sa pondo. Ang 2 taong ito ay abala na sa paglalakad. Wala nang ibang bagay na mangyayari. Salamat, Kapitan Chen. Talagang iniligtas mo ang buhay namin sa pagkain na ito. Salamat din sa pagpapahiram mo sa akin ng 1,000 yuan. Naipamahagi na ang premyo. Babalikan ko agad sa'yo. Walang anuman, kailangan ko ring pasalamatan ka. Kayo ba ay sumasali sa tinatawag na global trekking? Mag-ingat lang kayo ng bahagya. Maaaring ang mga kasabwat ng mga human trafficker ay naglilibot pa rin dito sa lugar. Kapitan Chen, naiintindihan ko na, mag-iingat kami. Ay, pare, may pera na tayo ngayon. Bibili tayo ng pagkain sa tindahan, saka tayo aalis. Oy, pumasok ka, tingnan natin. Bibili ka ng anong? Isa nito, saka isa pa niyan. Pangalan, Lizuang, kasarian, lalaki. Matandang tao ng mga tao. Nagtatago rito para makipagtransaksyon kay Lichuang. Anong ibig sabihin nito, may isa na namang dumating? Hindi mo ako papayagang umalis. Pabigat, tawagan mo ulit ang istasyon ng pulis. Isa na namang tao ng mga tao ito. Hindi, anong klaseng maswerteng lugar ito sa tindahan? Ikaw, ang pangalan mo ay Sumo, di ba? Paano mo nagagawa iyon ng tama? Kumita na ako ng 3,000 sa istasyon ng pulis sa isang araw. Hindi naman ganito ang pagkuha ng benepisyo. Hihi! Hindi naman ganun. Kung magkikita, tadhana na iyon. Pasensya na sa abala, Kapitan Chen. Tama, Kapitan Chen. Matapos mong isalaysay ang salaysay, gabi na. Uy, meron ba kayong merienda sa opisina? Kina-question ko tuloy kung undercover kayo. Parang tatanghalin kaming gutom na gutom sa buong araw. Hindi namin inakalang mangyayari ito. Kakatapos lang namin mag-shift, nakatanggap agad ng tawag. Si Sumo ay nasa parehong lugar. Gamit ang parehong paraan. Ulit-ulit, nakapagpabulag na naman tayo ng isang wanted na kriminal. May bounty na 1. Mag-isa lang siyang mag-stream sa kanyang live na broadcast. Kailangan siguraduhin na walang lag o buffering. Sa tingin ko, malamang mapapansin na naman ito sa trending. 2 wanted na kriminal ang nahuli sa isang araw. Sobrang swerte natin. Naku, direk. May mga tao sa live stream ni Sumo na nagbubukas ng taya. Nagtataya kung makakahuli ba siya ng kriminal bukas. Lumalago na ang bilang ng mga kalahok. Mataas ang odds. Ngayon, nagiging lag na ang live stream niya. Huwag na huwag maglalag. Dapat palawakin agad. Titingnan ko ang sitwasyon sa live stream niya. Bukas, makakahuli pa ba ang host ng mga kriminal? Hindi, makakahuli pa ba ng mga kriminal? Mayroong 110 tao na tumaya, 3,458 tao ang tumaya. Walang tao ang tumaya. Walang tao ang tumaya, hindi panandang pandagdag 15,358 tao ang tumaya. Hindi 85,358 tao ang tumaya sa mga kriminal. Hindi, makakahuli pa ba ng mga kriminal? Walang tao ang tumaya, hindi panandang pandagdag 15,358 tao ang tumaya. Hindi 15,358 tao ang tumaya. Kung may tumaya kay Sumo, makakahuli pa ng mga kriminal, at kung ganun, bigla na lang silang yayaman. Hindi, makakahuli pa ba ng mga kriminal? Mayroong 110 tao na tumaya,
Wow, 3,458 tao ang tumaya. Pwede pa bang mahuli ang mga kriminal? May isang tao na nagboto. May 34,558 tao ang bumoto. Pwede pa bang mahuli ang mga kriminal? May isang tao na nagboto. Pwede pa ba? Kung may nagboto kay Sumo, maaari pa rin nilang mahuli ang kriminal. 34,558 tao ang bumoto. Pwede pa bang mahuli ang mga kriminal? May isang tao na nagboto. 34,558 tao ang bumoto. Pwede pa bang mahuli ang mga kriminal? May isang tao na nagboto. At kung sakaling tama ang kanilang hula, 34,558 tao ang bumoto. Pwede pa bang mahuli ang mga kriminal? May isang tao na nagboto. At kung sakaling tama ang kanilang hula, 34,558 tao ang bumoto. Pwede pa bang mahuli ang mga kriminal? May isang tao na nagboto. Sa isang iglap lang, mangyayari ito. 34,558 tao ang bumoto. Pwede pa bang mahuli ang mga kriminal? May isang tao na nagboto. Sa isang iglap lang, mangyayari ito. 34,558 tao ang bumoto. Hala, delikado na ang direktor. May isang malaking microblog na naglabas na ng pahayag. Nagtataka na tayo kung may itinatagong kasalanan ang grupo natin. Ngayon, nakapaskil na ang artikulong ito sa trending. Maaaring may isang tao na 2 beses na nagkaroon ng aksidente sa isang araw. Malaki ang aking pagdududa na sadyang pinapalakas ito ng grupo para sa publicity. Masama ang ugali, masama ang epekto. Nagdudulot ito ng masamang gawin na parang mga kriminal na nagsusuntuluyan. Direktor, ano na ang gagawin natin? Ano na ang ranking sa trending nitong artikulo? Mas mataas pa kaysa sa kanina kay Sumo. Walang sagot. Tingnan ang sitwasyon sa livestream ni Sumo. Bro, tingnan mo na. Sumisikat ka. May mga nagmumura sa'yo. Grabe. Ang daming nagmumura sa ibaba. Nagmura na sila ng ilang libong beses. Grabe. Sobrang walang magawa ng mga taong ito. Hindi ba nila nakikita yung may baril sa kabila? Gaano ba katanga ang production team para maisip ito? Ano na ang gagawin natin, Suje? Hindi ito mahirap. Bukas, uhuli ako ng isa pa. Mawawalan na ng batayan ang mga chismis. Ang grupo ng programa. Hindi naman siguro nila ako bibigyan ng 3 wanted criminals ng sunod-sunod. Kapatid, magsalita ka naman. Nababahala na ako para sa'yo. Walang anuman, walang anuman. Hindi naman sila makakababa sa kable at makakagat sa akin. Grabe. 12:00 na. Pabigat. Saan tayo matutulog ngayon? Sa hotel. Masyado ng gabi ngayon. Nag-book ako ng hotel para sa inyo 2 malapit dito. Hintayin ang umaga bukas. Magpapadala kami ng tao para dalhin kayo sa pintuan ng paaralan. Ayos lang, ayos lang. Salamat kay Kapitan Chen sa hirap na ito. Ito. Kahapon, ang pag-sign in ay maliit na swerte. Nahuli lang ang 2 kriminal. Ngayon, diretsyo na sa malaking swerte. Gaano karaming tao ang kailangang hulihin ito? Kailangan ko pa bang makipagkumpetensya? Suji, tingnan mo ito. Katatapos lang ilagay ng isang tao. Mga maliit na patalastas. Ang hotel na ito ay 2 kalye lang mula sa himpilan ng pulisya. Talagang matapang. Sino yan? Ah, 300 lang ito. Wala kaming maaasahang armas ni Fatih. Kaya ba naming talunin ang ganitong dami? Kuya, anong kailangan? Mas malaki pa ang mga paa ko sa iyo. Ito ay live stream ah. Ito ay isang live stream. Mas malaking pa ang paa niya kaysa sa akin. Ito ay isang. Ako. Ako talaga. Kuya Sumo. Ah. Hindi ba't isang tao lang siya? Bakit 2? Oy, oy, oy. Huwag kang aalis, huwag kang aalis. Aalis na ako. Siya ang aking kuya. Ah. Sumo, ikaw ang lolo mo. Message ni Big Brother Xurong. Nasa kwarto lang siya. Sabi niya may 2 tao. Isa sa kanila ay pumunta sa tabi. Ayusin muna ang taong ito. Mas mabilis, please. Malapit lang ang lugar na ito sa himpilan ng pulis. Ikwento muna ang cellphone. Kung maglakas loob kang magsalita, sasaktan kita muna. Buwis buhay na bata. Magbayad ka. Ay, ay, ay. Maling akala, kuya. Hindi ito. Oh. Yung mataba, takot na takot yan. Hindi lalaban. Dapat ay walang problema. Pero sigurado na darating sila dito mamaya. Kailangan kong magtago sandali.
Kailangan umalis bukas ng umaga. Nakuha natin ang napakaraming pera. Ngayon, may reward na rin. Kung hindi tayo aalis sa Kin Capital, malamang di na tayo makakaalis. Kung ako ang tatanungin, masyado tayong nag-aaksaya ng oras dito sa paghahati ng pera ngayong gabi. Isang tao, ganito kalaking bag. Nasa loob niyan ay higit sa 1,000,000. Masyadong mataas ang target kung dadalhin ito. Akala mo ba gusto kong maghati dito? Lahat ay cash. Hindi mo naman ito maideposito sa bangko. Ano pa ang magagawa natin kung hindi natin ito hahatiin ngayon? Huwag mag-alala. Binuksan ko ang silid na ito 2 buwan na ang nakalipas. Nakatayo lang ito, walang makakapansin. Aba! Isang tao, ilang milyon. Sobrang dami ng tao. Iyon ay ilang 10,000,000. Yaman na. Ay. Mali, kuya. Hindi. Siya nga itong tao. Kahirapan na ganito. Naghahanap pa ng tulong sa akin. Saktan mo siya. Gusto ng pera, di ba? Meron. Pero itong pera, may lakas ka bang kunin ito? Ate, ang dami ng tao sa ganitong kaliit na kwarto. At ang daming pera. Talagang ito ay isang malaking pagtitipon. Hindi sila magtatangkang magulat. Mga pare, ayaw na nilang mabuhay. Sila na ang bahala. Naku, tumakbo na. Mataba. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Yung kanina, peke pala sila. Nagtatanong siya sa akin ng pera. Sa katabing kwarto. Anong nangyari dito? Huwag mo nang alalahanin. Tawagan mo na si Kapitan Chen. Sabihin mong magdala ng mas maraming tao. Makakahuli tayo ng 15 tao sa loob. May cash na 1,000,000. Tiningnan ko lang, siguro ay ayaw nilang mapahiya. Malamang nakipagsabuatan ang production team kay Kuya Su. Si Kuya Su ang aking Diyos. Kapitan Chen, may balita ako. Si Kuya Su ang aking Diyos. Malamang nakipagsabuatan ang production team kay Kuya Su. Isang grupo ang nakabantay sa labas. Ang natitira ay sumama sa akin sa ika-4 na palapag. Siguraduhing makontrol agad ang lahat. Pangalagaan ang kaligtasan ni Sumo. Itong batang ito, pupunta na ako. Sayang talaga na hindi siya naging security guard. Hoy, kuya, may nakakaalam ba kung ano nang nangyari? Ganon kalaki ang gulo. Mukhang ganito nga ang sitwasyon. Parang may naghahanap ng tao, no? Alam ko, dali-dali kayong manood ng isang live na palabas. Titled na Global Trekking. May isang contestant doon na nagngangalang Sumo. Nakita niya ang isang grupo ng mga scammer. Inilok sila sa loob ng isang kwarto. Grabe talaga. Isang kalahok sa global na paglalakad. Sa loob ng 2 araw, nakakita ng napakaraming kriminal. Mukhang may masamang epekto ang programang ito. Agad na ipaalam sa control room. Palawakin ang live streaming room ni Sumo. May kutob ako. Pagkatapos ng umaga, siguradong dadami ang tao sa live streaming room. Hindi ito ang tamang paraan, Direktor. Totoong reality show ito. Kung ganito pa rin, maging social observation show na ito. Paano na ang ibang kalahok? Sasabihin ko sa tagal kong naging direktor. Ito ang unang pagkakataon na naka-encounter ako ng ganito. Ngunit ang problema, gustong-gusto ito ng mga manonood. Maaari mo bang pigilan kung ano ang gusto ng mga manonood? Sa tingin ko, hayaan na lang natin. Basta't ayon sa patakaran ng aming programa, kailangan maglakad. Kahit gaano pa siya kayaman, mas mabuti lang ang pagkain niya. Mas maganda lang ang tuluyan niya. At sa bawat nawawala, may kapalit. Si Sumo ngayon ang may pinakamababang distansya na nalakad. Kahit na siya ang may pinakamalaking pondo. Ang mga kalahok na nasa unahan ay may malaking bentahe pa rin. Ganoon. Bukas ng umaga, maglalabas tayo ng anunsyo sa lahat. Sabihin na hindi magpapalit ng prioridad ang grupo ng programa. Ang ranggo ay batay pa rin sa haba ng nalakad. Hindi isasama ang pondo sa ranggo. Kahit papaano, si Sumo na ito. Hinding-hindi naman siya pwedeng mas mabilis maglakad kaysa sa iba. Hey, Kuya Su, sikat ka na ngayon ah. Lahat ng tao sa daan nakatingin sa'yo. Hey, iyon ay, Sumo. Sigurado akong walang mali sa planong ito ni Kuya Su. Umalis na kayo muna. Kung saan kayo makarating, doon kayo pumunta. Kaya mo yan, Ginoo ng Su. Hintayin kita, bumalik ka. Kuya Su, hindi na tayo makakapunta sa hotel ngayon, di ba? Kung hindi, masyadong mabagal ang progreso. Sige, matutulog tayo sa parke ngayong gabi. Saktong malapit na tayo sa labas ng bayan. Walang hotel dito.
Ding, matagumpay ang pag-sign in sa ikatlong araw. Ang kapalaran ngayon ay medyo masama, iwasan ang camping. Intelligence panandang pandagdag isa. Dagdagan ang tibay. Anong ibig sabihin nito? Kahit ang maliit na masama ay natatakot pa rin sa camping. Anong nangyayari? Ito ay isang artipisyal na lawa sa parke. Hindi naman siguro magpapalaki ng buwaya dito. Bahala na, mas paniniwalaan ko na meron. Kaysa sa wala. Uy, mataba. Bumangon ka na, gising na, huwag ka nang matulog. Anong nangyari, kakain na? Anong kinakain? Huwag ka nang matulog, mag-ayos ka na. Naghahanda na tayong umalis. Anong klaseng bagay ito sa gitna ng gabi? Saan ka pupunta? Invasibong uri ng buwaya. Malalaking mapanganib na isda. Kapag nahuli, makakakuha ng gantimpalang 5,000 yuan na cash. Kung otomatikong isusuko ang target, mababawasan ng 1,000,000 yuan ang host. Anong klaseng bagay ito? Hindi naman ako makahuli, babawasan pa ako ng pera. Ito ay buwaya nga. Ang laki nito. Dapat ay mga 100 kilo ito. Paano ko ito matatalo? Ano bang iniisip mo? Hindi mo ba alam na ito ay isang malaking mabangis na isda? Hindi mo ba alam na ito ay isang malaking mabangis na isda? Nakuha ko na ang screenshot. Grabe, anong klaseng laro ito? Nakuha ko na ang screenshot. Grabe, anong klaseng laro ito? Buwaya ba ito? Bakit ganito ang itsura? Nakuha ko na ang screenshot. Grabe, anong klaseng laro ito? Buwaya ba ito? Bakit ganito ang itsura? Nakuha ko na ang screenshot. Grabe, anong klaseng laro ito? Buwaya ba ito? Bakit ganito ang itsura? Tara na, pumunta tayo sa tindahan ng mga gamit pangisda. Bakit, gusto mo bang mangisda? Huwag ka nang magsalita. Sa isang saglit, siguradong ako ang nakakuha niya na alligator gar. Nakita mo na ba yung manok na ito? Balak kong ibigay ito bukas sa biyenan ko. May biyenan na siyang swerte. Sabi niyo, ang sarap nito. Hindi ko makagat sa aking pako, kanino pa kaya? Kapatid na Xiao Su, totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang may ganitong kalaking alligator gar sa artipisyal na lawa? Kung mahuhuli ko ito, itong set ng kagamitan sa pangingisda, ibibigay ko sa iyo. Su, napansin ko na ang ibang tao ay naghahanap ng malalawak na lugar. Makakahuli ba tayo ng isda dito sa maliit na sulok na ito? Ano? Sana ay makakabili lang ako ng set ng kagamitan sa pangingisda sa tindahan. Sino ang mag-aakalang nang marinig ng may-ari na may alligator gar sa lawa? Emosyonal na nag-post sa lokal na grupo ng pangingisda. Biglang dumagsa ang mga mangingisda. Taba, umalis na. Magpalit tayo ng lugar. Hindi maganda ang feng shui dito. Hindi pwede to. Kung maagang mahuli ng iba, maaalis ang isda. Kailangan pa akong magbayad ng 1,000,000 na piso. Suksiao, kapatid. Hindi ko sinasabi. Huwag ka nang mangisda. Nakikita kong nag-aalala ka. Naiinis ako para sa'yo. Hindi mo ba sinabi na sasali ka sa isang programa? Matulog ka na lang sa tabi. Naka-order na ako ng almusal para sa lahat. Maraming tao ang nagmaneho ng magdamag papunta rito. Bukas ng umaga darating na sila. Pumunta ako, nandito na siya. Huwag ituwid, itaas lang. Tama, magpatuloy ka lang. Ayos, nakita na. Halos 2 metro ang haba. Lahat tumulong na. Talagang malaking tao. Ay, gabi na at wala pa ring balita. Baka talagang naglakad si Sumo ng maayos. Medyo hindi pa sanay. Sige, tingnan na lang natin kung ano na ang progreso niya. Anong nangyari, pupunta ako. Si Sumo, nag-iisip na naman ng kalokohan. Nangingisda ng alligator gar sa gitna ng gabi, bilisan mo, naghuhuli siya ng alligator gar sa gitna ng gabi. Bakit ka naman nangingisda ng alligator gar sa kalagitnaan ng gabi? Alam mo ba na ang alligator gar ay isang invasive species? Mukhang ang premyo para sa paglinis ay 5,000 piso. Huwag ka nang magsalita. Sana ako na lang ang nahuli nito. Maaari kong yakapin ito at magpanggap na naligaw. Ikot ako dito sa komunidad ng 3 oras. Huwag ka nang magbuhat, ang bigat niyan ay hindi bababa sa 120 pounds. Hinalikan mo ito ng 3 oras. Pero itong si Kuya Xiao Su, kahit mukhang mahina, may lakas pala. May kaya siya. Sino nang tumawag sa pulis? Wala pang ang group photo. Kung walang ebidensya, babalik ako at papaluin ako ng asawa ko. Halika na, halika na. Kuya Sumo, kuha tayo ng isang larawan kasama siya. Aba, hindi ko akalain na si Kapitan Chen ay kasanggarin natin. Huwag kayong masyadong magyuyugan. Kuya Susu. Ako ang may-ari ng tindahan ng mga kagamitan sa pangingisda. Yung mga pamingwit, binenta ko sa'yo. Ako rin, kuha tayo ng isa. Hindi nyo pa ba nakikita ang mundo? Hindi ba isang alligator gar lang ito?
Tingnan niyo kung gaano kayo na-excite. Kuya Su, bagong pixel ang phone ko. Binili pa ito ng anak ko para sa akin. Ako ka pumit Max Mini 17. Unahin niyo akong kuhanan ng larawan. Bakit kahit na ako ang nauna? Unahin niyo akong kuhanan. Huwag mo akong kuhanan, bababa na ako sa lawa. Sige, kunin mo na. Nandito ang 5,000 pesos na premyo. Kapitan Chen, mag-alala ka. Hindi masyadong maganda ang swerte ko ngayon. Siguradong hindi na ako manghuli pa. Sa huli, pasensya na talaga kung nagdulot ako ng abala sa inyo. Ano ba ang pinapanood natin, nanonood ka lang habang naglalakad? Kapatid, anong gagawin natin? 3 oras na ito. Dapat na bang matulog o may iba tayong gagawin? Kung ganon, wag na tayong matulog. Magsimula na tayo ng maaga. Umalis na tayo ng maaga mula sa Dragon Country. Ano yun kanina? Isang unggoy. Ha? Bakit ka nandito? Hindi ba't nasa bayan tayo? Saan nang galing na unggoy? Sige na, tawagan mo si Kapitan Chen. Sabihin mo na ninakaw kami. 2 araw na namin nahuli ang kriminal. Pero ninakaw pa rin kami ng isang unggoy. Tinanong mo ba kung may pakialam ang pulis? Nakita ni Faye, pero naagaw ni Monkey King, pero Kin. Nakita ni Faye, pero naagaw ni Monkey King, pero Kin, anong itsura? Pwedeng makatagpo ng monkey kahit saan. Anong nangyari na naman? May ginagawang kalokohan na naman si Sumo. Hindi dapat ganito. Kagabi, umuwi ako ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Nakita ko mismo na kinuha ng Environmental Bureau ang araw-araw na na iyon. Maaari mo bang sabihin sa akin? Saan niya nakuha ang manlalaro na si Sumo? Baka sa nakaraang buhay ay nailigtas niya ang kalawakan. Sobrang swerte naman. Sobrang galing din. Ano, nakuha si Sumo ng unggoy? Siguradong walang pagkakamali, di ba? Hindi ba't si Sumo ang dapat na kumuha ng unggoy? Anong unggoy ang ganito katindi? Kahit siya ay naglakas loob na kunin ito. Direktor, huwag ka nang magsalita. Alagaan mo na lang ang ibang mga kalahok. Nang marinig nila ang balita, hindi na sila umalis. Lahat sila ay naghahanap ng lugar para mag-isip tungkol sa buhay. Nga, sobrang nakakadismaya ito. Kung magpapatuloy ito sa ganitong takbo, mas mainam pang sumabak na lang. Diretsong pasok na. Di mauubos ang 1 bilyong bonus sa isang iglap lang. Wala na tayong magagawa. Tawagan na lang natin ang suporta. Kapitan Chen, subukan ko na lang umakyat. Pag dumating na ang suporta, wala na akong ibang gagawin. Kung mahuhuli ang unggoy na ito ng iba, kailangan kong magbayad ng 10,000 piso. Mawawala na ang buhay ko sa gulo na to. Hindi pwede, walang anumang proteksyon. Sobrang delikado. Hindi ka pwedeng umakyat. At saka, umaga na. Hindi ka ba sumasali sa programa? Mali ba ang direksyong ito? Ganito ba kaamoy ang premyo? Uy, Kapitan Chen. Akala mo ba ganun ako kamahal sa pera? Nandito ang sinasabi ko. Mas gugustuhin kong hindi kunin ang premyo ng programa. Kailangan nating alisin ang panganib para sa mga tao ngayon. Talagang hindi mo na kailangang magpasalamat. Hello, nasa zoo ka, di ba? Magpadala kayo agad ng tao dito. Putang ina, kung may katulad kang kapal ng mukha. Hindi sana ako hanggang ngayon kapit tuko pa rin sa posisyon. Hoy, huwag. Magalit. Matagal lang nakikisawsaw sa wild na zoo. Hindi natatakot sa tao. Nahuhuli at dinadala sa wildlife park. Maaaring makakuha ng gantimpalang 2,000. Kapag nabigo, ibabawas ang 1,000,000. Kain ka ba, lumapit ka. Niloloko kita. Hindi ibibigay. Hala. Sige ba, hindi mo na ba kukunin ang mga bagay ko? Aba, ito ba ang masamang unggoy sa zoo natin? Kapitan Chen, sino itong tao? Ang galing naman. Ay, may mga tao sa kabaong na humihingi ng pera. Ay naku, talagang salamat sa iyo. Yes are the way. Tanong ko, interesado ka bang magtrabaho sa zoo namin? Sige na nga, nasa kompetisyon pa ako. Tama, dumating na ba ang bonus ninyo? Ay, pakinggan mo muna ako. Sa zoo, ang buwan ng sahod ay 8,000.
May 5 benepisyo at 1 pondo. Tuwing taon, may 2 pagkakataon pang makapaglakbay sa ibang bansa para manood ng mga hayop. Hindi talaga posible ang magtrabaho. Sa buhay na ito, hindi talaga posible ang magtrabaho. Kaya, mabuhay sa pagkuha ng ganitong uri ng benepisyo. At may sistema na. Kada minuto, milyon-milyon. Kung sobra, kailangan kong magtrabaho. Huwag nang magtanong kasama. Alam niyo na ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Sa pulisya pa lang. Nakakuha na siya ng mahigit 100,000 bonus. Baka magtrabaho siya sa Zunyo. Pare, pag nakita ka ng matanda, ang sabi niya, maganda ka. May kasintahan ka na ba? May pamangkin si matanda na babae. Mahilig din siya maghiking at maglakbay. May pinag-uusapan kayo, di ba? Mag-iwan ka ng contact info mamaya. Sasabihin ko muna. May isang napakalaking problema ngayon. Kagagaling lang. May 5 kalahok na na-disqualify. Dahil sa panghuli ng tao. Ay naku, suli. Hindi ko talaga maintindihan. Sinasabi ng manlalaro na ang matandang babae ay isang tao ng pating. Nadala pa ang wheelchair niya sa himpilan ng pulis. Huwag masyadong mag-alala. Mula sa mapa. Malamang ay may 10 kilometro pa. Malapit na si Sumo na lumayo sa lungsod. Papunta na sa kagubatan. Pagdating doon, wala nang gantimpala. Ano man ang mahuli, walang bayad. Alaynan, may katwiran. Paglabas sa kagubatan, wala na sakin. Kapag may nangyaring kakaiba, hindi na ito saklaw ng kin. Kung ganon, mag-obserba pa tayo ng ilang araw. Pagkatapos ng bundok na ito, para na tayong nakalabas ng kin. Malayo na tayong nakalabas sa Dragon Country. Sa wakas, nakagawa tayo ng maliit na hakbang. Hey, kuya. Tingnan mo, parang mga kalahok ng grupo natin yun sa unahan, di ba? Bakit tayo nandyan lang? Hindi tayo mga tanga. Kung hindi tayo makakakuha ng pera, sumama na lang tayo sa mga kumikita. Sa mga kritikal na pagkakataon, kahit na hindi makakain ng karne. Ayos na rin kung makakakuha ng sabaw. Old Xu, hindi ka ba naglilinis ng mga plato sa restaurant kahapon? Marami ka rin kikitain sa isang araw. Mag-ipon ng pera ng ilang araw, saka tayo umalis din. Huwag na nga nating banggitin. Walang kwenta. 2 pinggan ang hinugasan ko sa isang araw. Naubos ang sweldo ko. Buti na lang mabait yung boss sa huli. Kung hindi, kailangan ko pang magbayad. Hay, tingnan ninyo. Aba, si Sumo ba yan? Sa wakas, dumating na siya. Sushen! Sama-sama tayo, ha? Handa kaming magpagod para sa iyo. Grabe. Gaano karami sa inyo ang gustong sumama sa akin? Anong iniisip mo? Hindi naman sigurado na araw-araw akong kikita. Huwag na nga, pare. Ngayon, naniniwala na ako sa'yo. Mas maganda pa rin na maghanap ako ng paraan para may pag-asa. Sige na, sige na. Hindi na rin magtatagal ang oras. Kailangan ko nang humanap ng lugar na pwedeng matulugan ngayong gabi. Sige na, hindi na ako manunood. Pupunta na ako roon. Habang pinapanood ko, lalo lang akong naawa sa sarili ko. Ano naman kung may tent, may mainit na tubig at may pagkain? Talagang hindi ako naiinggit. Sobrang busog na ang tiyan ko ngayon. Uminom na ako ng napakaraming tubig mula sa sapa. Ikaw, may mga malaking lobster ka lang. Hindi ko rin kayang kumain ngayon. Kunin mo ang pala, maghukay ka ng butas. Handa na tayong magluto. Sige, kuya. Anong bagay ito? Sugod ka rito, Su. Nasa bundok tayo, Bakit may metal na nakabaon sa lupa? Ano ang nangyari? Tara, tingnan natin. Ayan, parang bumalik na ang sigla. Pumunta ako, ito ay isang bomba. Hintayin natin matapos ang gabi. Sasabihin ko, hindi na ako makakasama kay Sumo. Mag-isip kayong mabuti lahat. Hindi kriminal, kundi ligaw na hayop. Ngayon mas nakakatawa na. Pati bomba lumabas na. Pero balik tayo sa usapan. Kung mag-ulat ka ng bomba na natuklasan sa labas, baka may gantimpala pa ang pulis, di ba? Ito ay bomba. Hindi ka magbibigay ng pera, di ba? Hindi patas yun. Paano, gusto mo pa bang maghukay ulit? Kapatid, talagang pera ang gusto mo, hindi buhay. Bomba, bakit ka pa nagtatangkang maghukay? Ipaalam mo sa mga otoridad na lumayo sila. Sige, iwanan mo lang ang kamera. Susubukan kong hukayin ito. Suko, hindi ako aalis. Kailangan mong maging maingat. Bomba ng eroplano. 50 kilo na kategorya. Isang hindi sumasabog na bomba na iniwan noong panahon ng digmaan 70 taon na ang nakalipas. Kabuang 3. Isa sa mga ito ay nasa estado ng maaaring sumabog.
Matagumpay na nahukay at naibigay sa Bureau of Public Security. Makakatanggap ng premyong 9,000 yuan. Gantimpala mula sa sistema, isang buong koleksyon ng mga wild food recipes. Punta na ako. Ito ang unang pagkakataon na may gantimpala ang sistema para sa misyon. Sige, tuloy na lang sa paghukay. Grabe, ang laki. Kung sumabog ito, baka magkapantay ang buong bundok. Talagang astig si Sue. Nakuha pa niyang mahukay ang bomba. Huwag kayong lumapit. Mukhang hindi pa tapos ang paghukay. May bomba pa sa loob. May problema ka ba? Hindi mo ba nakita ang pulang ilaw? May napakalaking bagay na nangyayari. Kailangan nating disarm ang bomba. Tama ka nga. Talagang may bomba na kailangang disarm. Ano na ang sitwasyon? Na-excavate na ba ang bomba? Isang bomba na ang na-excavate. Katatapos lang naming mag-search online tungkol sa modelo. Tama nga, ito ay mula sa panahon ng digmaan. Mga dummy bomb na iniwan ng mga bomber sa bukirin. Kung talagang sumabog ito, kayang magpatas ng isang maliit na burol. Ano ito? Ganito kalakas. Nasaan ang kapulisan? Nandyan na ba sila? Tumawag na kami. Nasa daan na sila. Hindi lang ang kapulisan. Pati ang espesyal na unit na humahawak ng mga bomba ay umalis na rin. Pero ano ba ito? Nagsimula na namang maghukay si Sumo. Mukhang hindi lang isang bomba ang nandito sa butas na ito. Hindi ba't nababaliw na si Sumo? Malapit na ang mga tao mula sa Bureau of Public Security. Ano bang pinapakita niya? Marunong ba siyang humukay ng bomba? Noong panahon ng Bureau of Public Security, para makolekta ang mga bombang iniwan sa labas, naglabas sila ng isang pahayag ng paghahanap. Malinaw na nakasaad dito. Kapag nakakita ng isang bomba, gantimpala ay 3,000. Agad tumawag sa pulis. Huwag nilang ipagpabukas. Sabihin lang na si Sumo ay baliw na talaga. Hindi na kayang ayusin ng grupo ng programa. Asawa. Ano? Bukas, baka kailangan kong mag-business trip. Hindi pa tiyak ang oras. Baka ilang buwan, baka ilang taon. Huwag mo na lang itanong ang tungkol dyan. May kinalaman ito sa makinang pananahi. Sa loob ng kalahating oras, dapat makarating sa lugar kung nasaan si Sumo. Bilisan. Nakita niyo na ang laki ng bomba. Hindi bababa sa 50 kilo. Kapag sumabog, anong magiging resulta? Hindi ko na kailangang i-emphasize pa. Kumusta na ang kuya? May isa pa talaga sa ilalim. Kukunin ko ang litrato mo. Huwag kang magmadali. Yung dalawang nahukay sa harap ay lahat peke. Ayon sa sistema, siguradong sumasabog ang natitirang isa. Ayos, nakadapa pala. Ulo ang nakataas. Ganito talaga ang itsura, parang naghahanda na sa langit. Anong ekspresyon yan? Anong ibig sabihin yan sa bansa? Nakuha ko na yung pangatlong bomba, pera niya, sa mga. Nandoon pa rin sa sakop ng kin. Yung opisina ng seguridad, ang taba, bilisan mo tingnan. Kilala mong si Captain Chen, di ba? Sabi nyo, titingnan niya maya-maya. Nandoon pa rin sa sakop ng kin. Yung opisina ng seguridad, ang dumating, kilala mong si Captain Chen. Sabi nyo, titingnan niya maya-maya. Mag-ingat ka. Hoy, Per. Bigyan mo ako ng inumin. Pagod na ako. Ang huling bahagi na to ang hirap hilahin. Kuya, lumingon ka sandali. Baka nagkakamali lang ako. Bakit parang may usok sa likod mo sa rocket? Parang may usok nga eh. Hindi, wala akong ginawa ah. Talaga, nanunumpa ako sa langit. Hindi ko nga ito nahawakan kahit isang beses. Nagtatrabaho lang ako sa paghukay. Pogi, kunin mo na ang tubig. Walang problema, sobrang tuyot lang ang panahon. Magbuhos lang ng tubig, okay na. Ang galing mo, kuya. Kahit ang bomba, kaya mong ayusin. Kaya ka siguro nakasali sa palabas. Pogi, bigyan mo ako ng isang bote ng tubig. Talagang walang respeto itong bomba. Kahit na may usok kanina, ayos lang. Ngayon, nag-aapoy na ito. Bigyan mo ako ng 2 bote pa. Hindi, nag-aapoy na nga eh. Kayo, may lakas pa kayong maghukay. Hurry up and get up here. Sa trabaho ng pag-ukit ng bomba, kaya mo bang gawin ito bilang isang ordinaryong tao? Kung sumabog man, alam mo ba kung ano ang magiging resulta? Sa simula, may usok na lumalabas. Pagkatapos, pinatay ito gamit ang tubig. Di nagtagal, nagsimula ng maglabas ng mga sparks. Parang naglalabas ng paputok. Pero ayos lang. Dapat hindi ito sumabog. Anong ibig mong sabihin na dapat hindi ito sumabog? Wala pa akong nakita na bomba na may mga spark at hindi sumasabog. Yun ay pulbura. Akala mo ba harina yan? Ano na namang bagay ang nawala?
Walang nakarinig na pwedeng patayin ang bomba gamit ang mineral na tubig. Kayo muna ang umalis. Agad na i-evacuate ang mga tao sa paligid. Hayaan ninyong kami, mga profesional, ang humila ng bomba. Kung hindi ito maihahatid ng malayo, kailangan naming maghanap ng paraan upang sirain ito dito. Hindi pwede. Isang bomba, hindi ba't para sa 3,000? Huli na ito, nahukay ko na ang kalahati. Gumamit na ako ng kalahating kahon ng mineral na tubig. Sabi niyo kung ayaw, ayaw na. Ibibigay niyo pa ba ang pera? Anak ng Diyos, umakyat ka na. Sige na, ibigay na ang pera. Tingnan mo, Chen Dui. Mukhang hindi na talaga ito sasabog. Ikaw, hayaan mo na lang ang batang ito na maghukay. Uy, Kapitan Chen. Kilalang-kilala mo ba ang taong ito sa ibaba? May trabaho ba siya? Gusto mo bang sumali sa amin sa pagsabog? Ang galing, nahukay na. Ano ang sabi ni Kapitan Chen? Ang premyo ba ay cash o check-in? Diretso na lang mag-check-in tayo. Sa pagkakataong ito, ako at si Pogi, hindi na kailangang bumalik sa opisina ng seguridad para tumulong, di ba? Tara na, bilis. Ibabalik ko ang premyo sa iyong account mamaya. Huwag na akong makita pang muli. Kailangan ng aming programa na maging handa. Mas mataas ang dami ng tao bukas. Dapat siguraduhin na maayos ang live stream ni Sumo. Maghintay ng kaunti, mag-refresh ang trending. Maaaring bigla itong pumasok sa top 10. Maging ang balita ay maaaring mag-ulat tungkol dito. Tungkol sa trending na ito. Kailangan ng aming programa na magbigay ng opisyal na tugon. Kailangan nating ipahayag ang suporta sa production team. Nagpunta ako sa trending para mag-refresh. Si Sumo ay nasa 2nd pwesto. Talaga, tingnan ko nga ang mga komento sa ibaba. Baka naman sinasabi na naman nila na peke ang production natin. Ay nako. Ito na naman. Yung mga naglalabas ng balita ay mga official account pa naman Gantimpala ng 1,000 yuan, ngayon ba kayo nagbabayad? Halina agad, 60,100.16, 71.9. Lumabas si Sumo mula sa Kin Capital. Halika, 60,100.16, 71.9. Saan ang susunod na destinasyon? Ang tanga-tanga, marami, 60,100.16, 71.9. South Capital, depende na yan kay Sumo kung paano niya plano, Yundu. South Capital, pwedeng sa Chuandu, Yundu, South Du, pwede lahat. Isadu, Yundu, sa Chuandu, Yundu, South Du, pwede lahat. Pero meron nang naglakad sa ruta papunta sa Yundu. Huwag munang intindihin ang direktor dyan. Si Sumo ay nagdulot na naman ng gulo. Ano bang nangyayari dito kay Suje? Nakapagising na tuloy ako. Ay naku, ang hirap-hirap makahanap ng lugar para mag-camp. Tapos biglang may malakas na tunog. Biglang may malaking butas na lumitaw sa tabi ng tent. Ano bang nangyayari? Hindi ko alam. Mataba, maghintay ka dito. Baba ako tingnan. Pupunta ako. Hindi ba today ang swerte natin, maliit na swerte? Saan naman yung swerte na yun? Pupunta na ako, bakit ka nakatungo pa dyan? Tumawag ka sa pulis. Huwag na kayong tumawag kay Kapitan Chen. Natatakot ako na baka hindi niya kayanin sa loob. Magandang araw, ito ang Kindu Security Office. Paano po namin kayo matutulungan? Natuklasan namin ang mga armas. 3 o 4 na kahon ng baril. 2 kahon ng mga baril na panlaban sa telebisyon. Isang pindot lang, pwede nang ihagis at sumabog ang granada. May ilang kahon pang bala. Sinasakupan ba ito ng inyong kagawaran ng seguridad? Magandang araw, pakisabi ulit. Ano ang mga armas na natagpuan ninyo? May mga bala pa. Granada ba ito? Hindi ba kayo naglalaro ng shooting game? Anong laro iyon? Totoo, magpadala na kayo ng tao agad. Hindi lang ito ang nasa ilalim ng hukay. Hindi pa namin natatapos ang paghukay. Ginoo, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay may kaukulang legal na pananagutan. Sabihan mo si Kapitan Chen dali. Ako si Sumo. Kapag binanggit mo ang pangalan ko, maunawaan niya na ako iyon. Tandaan mong sabihin sa kanya. Talagang hindi ko sinasadya. Nakatulog lang ako. Bumagsak lang ang tabi ng tent. Kung hindi, lahat ay nandyan kung sakaling may mangyari. May granada pa, kung sakaling may mangyari dito, tapos na. Sa tingin ko, kailangan na namang bigyan ng maraming armas ang ahensya ng seguridad. Sa tingin ko, hindi na maayos, hindi na maaga. Sa tingin ko, kailangan na namang bigyan ng maraming armas ang ahensya ng seguridad. Tama na, hindi na maaga. Sa tingin ko, ang ahensya ng seguridad ay hindi. Dapat na tayong kumain ang dami ng armas dito. Kapitan Chen, kaka-check ko lang kanina. Maaaring may iba pang narito sa paligid. Matapos ko kayong abisuhan. Hindi na kami kumilos ng basta-basta. Itong granada, parang maayos pa ang kondisyon. Ayos na tao. Ayon sa sistema, dito sa ilalim may mga mortar pa.
Mas mabuti pang hayaan ang mga profesional. Ikaw, bata, isang araw pa lang ang lumipas. Nandyan ka na naman, ha? Hindi naman. Kapitan Chen, talagang hindi ako ang nagkamali ngayon. Pwede mong panoorin ang replay ng live. Totoo, nagising lang ako. May nadagdag na hukay. Kapitan Chen, natuklasan ang kanon. Tumulong na rito. Nakita ang kanon. Ano? Kanon. May problema tayo. Mataba. Mabilis na tayong umalis. Hindi na natin kailangang hintayin ang premyo. Totoo nga. Tiyak na tama si kuya. Maghintay pa tayo. Baka mapilitan na tayong umalis ng maaga. Hindi na natin pwedeng hintayin ang premyo. Yung pulis talaga ang humingi sa production team na dakpin ako. Paano pa ako makakasali sa programa? Magpapakasal sa isang mayaman at maganda. Aakyat sa tuktok ng buhay. Kuya, maglakad ka ng medyo mabagal. May lawa pa sa harap. Huwag ka namang mahulog sa lawa. Hindi naman. Pinapanood kita. Sige na. Bakit may butas? Sino ba talaga ang naglagay ng bitag sa bundok? At naglagay pa ng damo? Hindi mo nga makita. Hindi ba't ito ay nakakasama? Suji! Bro, okay ka lang ba? Ay naku. Agad tawagan mo si Kapitan Chen. Natuklasan na ang tao mula sa LAN. Siguro noong linggo pa, nasa taas pa. Nakita na ba, noong nahulog si Su, malinaw na gawa ng tao ang nasa itaas, baka murder. Nakita na ba, noong nahulog si Su, malinaw na gawa ng tao ang nasa itaas, baka murder. Sabihin mo, kung murder, bakit ilalagay sa malapit na reservoir? Sabihin mo, kung murder, bakit ilalagay sa malapit na reservoir? Kailangan ibalik para sa masusing pagsusuri. Pero nakuha na ang konklusyon na babae ito. Tinatayang nasa 27 taong gulang siya. Ang paunang pagtataya sa oras ng pagkamatay ay mga 7 linggo na. Pangalan, Guyon Kasarian, babae. 26 taong gulang, sanhi ng panlabas na puwersa na nagdulot ng mekanikal na pagkamatay. Ang oras ng pagkamatay ay 45 araw. Kahit na alam ko, wala akong masabi. Kung hindi, masyado akong magiging kakaiba. Natagpuan ang bangkay. Kayo dalawa, kailangan ninyong bumalik sa himpilan ng pulis mamaya. Tumulong sa trabaho. Kailangan na namang bumalik. Ano na ang mangyayari pagkatapos ng tulong? Maaari ba kaming ibalik? Hindi, sa pinakababa ng bundok lang kayo maihahatid. Pero makakain kayo ng 2 beses. Hindi namin natapos sa isang araw at isang gabi. Hindi lang tayo nakalampas, kundi parang bumaba pa tayo. Anong nangyayari dito? Salamat, Pere. Ito ang mga armas na inako namin noon para i-escort. Na-attack kami sa daan. Kaya kinailangan naming ilibing ang mga ito sa malalayong bundok. Ngunit hindi na ito natagpuan muli. Ginoo, sobrang bait ninyo. Noong panahon ng tagumpay sa digmaan, naglabas ng gantimpala. Kung may makakita ng mga kagamitang ito. Gantimpala ng 50 yuan. Ilang dekada na ang nakalipas. 50 hindi masyadong kaunti. Bata, kailangan mong kunin ang perang ito. Salamat, Ginoong matanda. Natapos ng escort team na si Wang Xiaoyi ang misyon. Sa wakas ay nahanap na ang grupong ito ng kagamitan. Direktor, tingnan mo. Si Sumo ay dinala ni Kapitan Chen mula sa gubat pabalik sa himpilan ng pulisya. Ako mismo ang makikipag-usap kay Kapitan Chen. Sa loob ng ilang araw, kung si Sumo ay makakatagpo pa ng ibang bagay, maari bang hindi na siya bumalik para tumulong sa trabaho? Ang pagbalik-balik na ito ay masyadong nakakabagal. Nga, Direktor. Hintayin natin na may lumabas na kalahok mula sa Longguo. Magbubukas na ang global live streaming. Kapag nakita ito ng mga banyaga, siguradong muling sisigaw sila na may sabuatan tayo. Sige na, mula ngayong gabi. Maglalaan ang broadcast room ng 2 tao para bantayan ang live streaming ni Sumo. 24 oras na walang tigil. Kapag may anumang kakaibang sitwasyon, agad na ipaalam sa grupo sa lahat. Lolo, sobra akong nalulungkot. Kailan pa ako makakaalis? Ikaw lang, isang gabi lang, pinagyayabang mo kami ng 5 inihaw na manok. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Xiao Su, 3 taon na ang programa nyo. Pagkatapos ng 3 taon, ano ang plano mo? 3 taon mula ngayon. Hindi pa, tingnan na lang ang bilis ng pagtitipid. Kung makakakuha ako ng 1 bilyong premyo, plano kong magretiro ng maaga at magpahinga. Uy, Lolo, ano ang ginagawa ng mga taong iyon? Nandito sila para mag-update ng kanilang mga G. Lolo, maari na kayong ituring na tagapagpatupad ng batas, di ba? May kagamitan ka ba? Pahiram mo muna. Parang nakita ko, may kriminal sa inyong opisina ng pulis. Hindi Xiao Su, ito ang opisina ng pulis. Sino bang kriminal ang nakalimutan ang utak at pumunta dito?
Nakuha na naman ni Kuya ang pader na bato, baka may nadiskubre na namang krimen. Uy, hindi ba ito ang boyfriend ni Guyon? Kuya, naaalala mo ba noong huli nating pagkikita? Yung nanghuli tayo sa reservoir, nakalimutan mo na ba? Ano ba, nagkamali ka ng tao? Hindi ko kilala si Guyon. Posible, paano may makakaalam na kilala ko si Guyon? Sobrang maingat naman kami, at lagi namang sa mga liblib na lugar kami nagkikita. Anong nangyari? Walang anuman. Nagkamali siya ng tao. Pagod ka ba? May bata sa tiyan. Hindi, umupo ka muna sa lobby. Kapag natapos na, tatawagin kita. Tingnan ang sistema. Si Dingkong at Guyon ay magkasintahan. Akala ko siya ang salarin. Hindi ko akalain na ang asawa niya ang tunay na salarin. Naku, talagang komplikado. Hindi pwede. Kailangan kong subukan ulit. Hay, tingnan mo ang utak ko. Nagkamali ako ng tao. Noong araw sa reservoir sa bundok. Sigurado si Ding ang nakapangasawa ng asawa niya, di ba? Nang bumaba ako sa bundok, nakita ko ang sasakyan ng asawa niya nasa paanan ng bundok. Asawa niya. Kilala mo ba si kaibigan kong si Guyon? Kasama niya si Ding sa isang kumpanya. Mula noong huli kong nakilala kayo sa bundok. Hindi ko na siya muling nakita. Parang nawala na. Nakita niyo ba siya? Asawa, medyo pagod na ako. Uwi na tayo. Sige, ikaw ang masusunod. Boss, bigyan niyo kami ng isang araw pa. Nalaman na ang pagkakakilanlan ng biktima. 3 araw. Hindi. Sa 2 araw makukuha na natin ang kaso. Talaga. Ako si Chendali. Kailan pa ako nangunguna sa kasinungalingan? Hindi. Boss. Ngayon ay malulutas na ang kaso. Anong nangyayari? Ito na naman si Sumo. Itong 2 tao ay itinuro ni Sumo. Sabi niya, hindi sila kumikilos ng tama. Mukhang kinakabahan sila. Pupunta na ako ngayon. Kumuha na naman ng batong pangbato ang kuya. Paano mo nalaman, Xiaosu? Ano ba, yung 2 yun pareho nagsabi na hindi sila talaga host, hahaha, ang pakiramdam ko lang ay may mali sa kanila. Hahaha, ang pakiramdam ko lang ay may mali sa kanila. Ano? Nakuha, ito ba ay gawa ng buntis na ito? Sa totoo lang, salamat talaga sa iyo ngayon. Guyon ay ang kalaguyo ni Dingkong. Simula nang madiskubre ni Dingkong na buntis ang asawa niya, plano niyang hiwalayan siya at magkita sila sa bundok. Natakot si Dingkong na makialam si Guyon, kaya't naghukay siya ng bitag. Hindi niya inaasahan na susundan siya ng kanyang asawa. Sa galit, agad siyang sumugod at sinugod si Guyon. Sina Dingkong at ang isa pa ay itinapon si Guyon sa bitag at tumakas. Narito, ito ang premyo para sa pagtulong sa pagdakip ng kriminal. Galing ito sa aming himpilan ng pulisya. Hindi ito pabuya. Mamaya, magpapadala ako ng tao para ihatid ka sa paanan ng bundok. Kayo na lang 2 ang umakyat sa bundok. Kumuha na naman ng ladrilyo ang kuya, baka naman may natuklasan na namang kasalanan. Ano nga ba iyon? Sabi ng 2, wala naman talagang katotohanan, baka nag-imbento lang ang host. Ay, taba. Oras na ng pagkain, maghanda na ng apoy para magluto. Tapos na. Nakalimutan kong iwan ang kawali sa istasyon ng pulis. Mukhang nahulog din ang lighter. Nga. Di ba't nagbigay ang sistema ng isa dati? Isang kumpletong recipe para sa survival sa wild. Dapat may silbi ito, di ba? Sige na, Fatri. Sumama ka sa akin sa dam. Kukuha tayo ng mga il. Sanay na ako, pero ang show na ito ay tungkol sa paglalakad at paghahanap ng makakain. Hindi ba't normal lang iyon? Tumingin ako, at totoo ngang livestream ni Suji ito. Haha. Sa wakas, normal na. Talagang natatakot ako. Anong klase ng bagay ang ginawa ng taong ito? Sobrang nakakatakot. Gustong-gusto ng mga manonood ang mga maliliit na detalye sa pagkuha ng isda. Ano ito, espada ba? Ah, ito. Ang disenyo at anyo nito. Ito ay mula sa dinastyang Qin. Ano, ang ibig mong sabihin ay ito ay isang relikya? Hindi rin sigurado. Maaaring ito ay isang peking. Kailangan itong suriin upang malaman kung ito ay isang peking produkto. Walang halaga iyon. Kung totoo nga, kailangan itong bigyan ng gantimpala batay sa halaga ng mga antigong bagay. Tanso na espada na may inskripsyon ng sistemang pampubliko ng dinastyang Qin. Kategoryang bihirang antigong bagay antas 2. Maaaring ipasa sa Bureau of Cultural Relics para makakuha ng tiyak na gantimpalang salapi. Ito ay antas 2 lamang. At marami pa ang stock nito. Siguradong hindi naman ito malaking halaga. Magpatuloy sa paghahanap. Kumuha na naman ng ladrilyo, parang may natuklasan na naman siyang krimen. Sige, sundan ang mga palatandaan, kung mawasak pa ang opisina ng seguridad, bibigyan ba tayo ng pera?
Kumuha na naman ng ladrilyo, parang may natuklasan na naman siyang krimen. Yung sa ahensya ng mga antigong bagay, di ba? May bonus ba? Ang pagbibigay ng bonus ay kailangan munang aprubahan ng nakatataas. At kailangan din ng mga relikya ng pagsusuri para malaman ang tunay at peking. Ay, pinapayuhan kita. Ngayon, mag-apply ka sa leader para sa mga relikya. Kung totoo ito, ibigay na ang premyo sa lugar. Huwag mong dalhin ang kabilang partido sa tanggapan ng mga relikya. Kapit Chen, ano na naman ang pinaggagawa mo? Parang nagiging kakaiba na ang mga patakaran. Kilalang-kilala mo ba itong tao na nagkakilala sa mga artifact? Ay naku, huwag mo nang banggitin pa. Yung taong ito na nanakaw ng mga gantimpala. Halos maputol na ang ulo ng ating mga ahente sa seguridad dahil sa kanya. Sabihin ko na lang sa'yo ng mas mahinahon habang nasa daan tayo. Mataba, hindi pa rin handa. Bro, gutom na ako. Ano nang ginagawa mo? Kumuha ka ng tanso na banga para magluto ng huling isda. Ito ay isang relikya. Huwag kang magalit. Hindi naman ito kundi isang tanso na banga mula sa dinastyang Qin. Mayroon pang ilan doon. Tama, ginamit ko ang baso ng alak para magdurog ng bawang. Walang problema, di ba? Ano nang nangyari? Totoo ba ang lahat ng ito? Talagang higit sa 30 na bagay dito ang totoo. Oh, tama pala. Nakita ko rin sa tubig ang isang upuan. Mukhang trono. Sobrang bigat, hindi ko mayahon. Bumaba rin kayo at tingnan. Anong sinasabi mong dragon chair? Ang nakaukit dito ay mapa ng 9 na lalawigan. Ito ay ang tunay na dragon chair ng dinastyang Qin. Bilisan mo, tumawag ka at ipaalam sa curator. Sumo. Narito na naman. Suje, parang nagkagulo na naman tayo. Ano nang gagawin natin ngayon? Sanay na, pero dito tayo ay isang trekking survival hunt para humanap ng pagkain, hindi ba't normal yun? Sanay na, pero dito tayo ay isang trekking survival hunt para humanap ng pagkain, hindi ba't normal yun? Paano ko nakikita, pati mga tao mula sa Bureau of Cultural Relics dumating na rin. Paano ko nakikita, pati mga tao mula sa Bureau of Cultural Relics dumating na rin, pati mga mula sa Fire Department at Water Conservancy dumating na rin. Anong nangyayari? Pag nakuha na natin ang premyo, magmadali na tayo umalis. Ngayon, libo-libo na ang mga kalahok. Pero tayo pa lang ang hindi pa nakakalabas ng Qin Capital. Si Sumo, ako ang director ng show. Pwede mo lang akong tawaging Director Son. Nakuha na ang gantimpala sa pagkakataong ito. Dapat ay makakapaglakbay na kayo ng maayos. Magkano kaya ang makukuha ko ngayon? Siyempre, hindi bababa sa 1 milyon. Sapat na yan para makumpleto ninyo ang buong ruta. Huwag nang sabihin pa. Kahit na mag-crawl kayo sa buong mundo. Sapat na yan para sa inyong dalawa upang magwaldas. Tama ka, Direktor. Mula bukas, tiyak na makakasabay kami sa schedule. Huwag kang mag-alala. Sana totoo ang sinasabi mo. Ngunit ngayon, kumakatawan ako sa grupo ng programa at taos pusong nagpapasalamat sa iyo. Nakapagtipid ka sa amin ng hindi bababa sa ilang milyong piso para sa promotional budget. Ilang milyong piso? Halika, tingnan mo ito. Ngayong tanghali, ay natanggap ko lang ang warrant mula sa Nandu. Isang nagtatakas na leader ng drug syndicate. Kailangan nating mahuli ang taong ito. May reward na 100,000. 100,000. Ipinapakita ko lang ito sa iyo. Talaga bang balak mong pumunta? Huwag mong sisihin ako na hindi kita binalaan. Mga drug dealer ito. At malamang na isang grupo sila. Maging maingat ka na. CJ, sige, aalis na kami. Talagang hindi na kailangan bumalik para tumulong sa investigasyon, di ba? Tara na. Noon, araw-araw akong umaasa na aalis si Sumo. Ngayon, talagang umalis na siya sa Kindu. Medyo nalulungkot ako. Ay, nasaan ang warrant of arrest ko? Talagang kinuha ni Sumo yun. Ngayon, sa trending list, halos kalahati nito ay napuno na ng pangalan ni Sumo. Pero huwag kayong basta-basta magpapakita. Ang trending na ito ay tungkol sa opisyal. Kung magpapasok lang tayo ng walang permiso, seryoso ang magiging resulta. Ano ang gagawin natin ngayon? Maaaring gamitin natin ang pangalan ng aming media company para makipag-ugnayan sa production team ng Hiking Around the World para mapapayagan ang ating sikat na kalahok na sumali rin sa programang ito. Pinapayagan silang magtakda ng presyo. Kung makakasali rin ang mga bituin natin at makakapaglabas ng kaunting chismis tungkol kay Sumo, talagang makakasali na tayo sa hanay ng mga pangunahing bituin. Mga babaeng bituin ba? Sa programang paglalakad, siguradong mapapagsabihan sila, di ba? Sa tingin ko, mas mabuti pa ang mga lalaking bituin.
At saka, 2 lalaki ang pwedeng magpasabog ng balita. Sa tingin ko, may potensyal ito. May isang tao sa ilalim ko nakakabalik lang mula sa Korea. Yung mukha niya. Kahit magbihis babae, hindi na kailangang mag-makeup. Aayusin ko na agad ang contact. Tumayo ka na. Itaas mo ang kamay, huwag gagawin ang masama. Wala nang ibang bagay si Nanje, kundi mga kagamitan para sa survival sa kalikasan. Hindi rin marami ang pagkain. Pero may pera. May ilang libo sa bag. Bakit ka nandito? Kuya, nandito ako para sa survival sa kalikasan. Nagmumuni-muni lang. Isang batang lider ng mga mambabasa sa nandun na aktibo si Yunan. Malupit na pinatay ang 2 tauhan ng pagsubo. Nakaaresto. Kung mahuhuli, makakatanggap ng gantimpalang 100,000 yuan. Ito na nga ang sinasabi ni Kapitan Chen na mambabasa. Hindi ba't sinabi na hindi na siya nasa Kindu? Ngayon, si Xiaoji ang nag-sign in, tama ba? Paano siya nakabangga sa akin? Buti na lang pinalitan ng mini camera. Kung dati pa iyon, patay na tayo ngayon. Bumangon kayong 2. Kunin niyo na ang pera ng kuya. Kung may gusto kayong kunin, okay lang. Kami ay mga ordinaryong manlalakbay. Hindi kami magbabaluktot ng katotohanan. Huwag naman ganyan, naglalakad lang para kumain. Talagang walang kailangan gawin ganyan, seryoso. Ito ay isang hiking show. Para maghanap ng pagkain, hindi ba't normal yun? Hindi namin alam kung nasaan si Su at si kuya ngayon. Hindi namin alam kung nasaan si Su at si kuya ngayon. Hindi namin mahanap. Kuya, ikaw ang taga-South. Ang tiyuhin ko ay mula sa Nandu. Baka magkakilala pa tayo. Magpakatatag ka, para sa susunod na pagkikita. Totoo yan. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Umupo ka. Nagsimula na ang programa. Hindi na posible na dagdagan ang mga kalahok. At kami ay isang purong live reality show ng mga ordinaryong tao. Hindi tumatanggap ng mga sikat na tao. Anong purong ordinaryo? Hindi ba't lahat ito ay nakaplano na ng production team? Gusto mo pang gawing dahilan ito? Director Son. Dahil nandito na ako at si Kang Chen. Kailangan lang ninyong buksan ang karapatan sa live streaming sa ibang bansa habang naglalakad kayo sa buong mundo. Sa oras na iyon, kahit ang bansa ng kimchi ay makakadagdag ng napakaraming manonood. Maaari mo bang isipin iyon? Talagang hindi na kailangan ng isang ordinaryong tao na sa swerte ay napasama sa ilang trending topics na walang base ng tagahanga. Akala mo kaya mong manatili sa tuktok magpakailan paman. Alam mo ba kung gaano kalakas ang impluwensya ko sa Korea? Kahit ano pa ang sabihin mo, huwag mong kalimutan na mataas ang respeto sa akin sa Korea. Kahit gaano pa kalaki ang kasikatan mo sa buong mundo, hindi ka pa rin makakapasok sa gitna ng laban. Naku, may problema na. Mukhang may nangyaring masama kay Sumo. Bilis, tingnan mo nga. Anong nangyari? Wala nang larawan ang live stream ni Sumo. Katatapos lang. Si Sumo at si Chen Yanhong ay kinontrol ng isang grupo ng mga masasamang tao. Lahat sila may dalang baril. At pagkatapos, dinala nila ang 2 sa gubat. Parang na-shoot nga siya. Kagabi ayos pa naman siya. Paano nakaraang magdamag ay nakatagpo na naman tayo ng kriminal. At saka mga armadong kriminal pa. Sigurado kayong nakita ninyo ng malinaw. Sa huli, nakita niyo si Sumo na nagsusumamo. At saka pumutok ang baril. Tungkol sa kung napatamaan talaga siya o hindi. Hindi natin nakita. Pero sa ganitong kalapit na distansya, masyadong mataas ang posibilidad na tamaan. May balita na ba sa kapulisan? May balita na. Si Kapitan Chen ay mabilis na umakyat sa bundok kasama ang mga tao. Hintayin mo, malamang walang mangyayari. Ilang armadong masasamang loob lang naman. Para kay Sumo, hindi siguro ito gaano kahalaga. Hindi ito isang programa ninyo. At may mga armadong kriminal pa. Script ba ito ng production team? Hindi ito isang script. Sinasabi ko na sayo noon pa. Ang aming pag-akyat sa buong mundo ay tunay na live na walang script. Totoo ang mga balita sa mga trending tungkol sa reality show. Kumuha ng pala ang mataba. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Huwag na tayong makipaglaban. Huwag na tayong makipaglaban. Isang tao ay makakapagpalit ng maraming pera. Kung hindi ka mataba, kinuha mo na ang pala. Ano ang magagawa mo sa kanila? Buti na lang, buti na lang. But at the last moment, I successfully knocked the gun of that reader away. Finally subdued this reader. But it also attracted the attention of other readers in the cave. Damn it. I have never touched a gun except in games. This is about survival in the wild. Hikers. Kayang kunin ang baril ng walang dalang kahit anong gamit. At hindi pa rin tumakbo. Nandito pa rin silang nakikipag-stand off sa amin. Nanggo. May mali dito. Bakit ko nakikita? Na may flash ng camera dyan. Sila. Hindi sila nagla-live, di ba?
Dahil nagla-live sila. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Siguradong nakuha na ng Public Security Bureau ng Kin ang balita. Tumakas. Bumunot ng ilang putok sa kanila at tumakas. Bro, nakatakas na ang mga taong ito. Susundan ba natin siya? Kailangan nating sundan siya. Nadala niya ang pera natin at tumakas. Bilisan mo, mataba. Bilisan mo. Boss, sinasundan tayo nila. Bumilis ka pa. Sila ay mga malupit na nagbebenta ng droga. May utos na kung makatagpo ng pagtutol. Maaaring barilin sa lugar. Tiyakin ang kaligtasan ni Sumo at ng mataba. Kapatid, bakit hindi ka nagpapaputok? Tumatakbo na tayo ng halos 1 oras. Talaga bang hindi ka man lang nagpapaputok? 1 oras na tayong naglalakad. Sinasabugan tayo ng mga bala. Siguradong wala na silang maraming bala, hintayin natin silang umakyat. May mga bala pa tayo sa baril. Kapag naubusan sila ng bala, madali na lang silang mahuhuli. Tumingin ng mabuti, matuto ng mabuti. Suje, hindi ka ba marunong gumamit ng baril? Anong sinasabi mo, dapat magtipid sa bala, naiintindihan mo ba? Huwag nang mag-usap ng walang kabuluhan, sumunod ka na sa akin. Nang, itong 2 tao parang gamot na pang-aso, hindi matanggal. Hindi mo matanggal kahit anong gawin mo. Kung matagal na ang oras na nasayang. Paano kung sumugod ang mga tao mula sa Bureau of Public Security? Nang, kung talagang walang paraan. Mas mabuting huminto na lang tayo, tapos tapusin na natin sila bago tumakbo. Tama kayo. Kailangan munang ayusin ang 2 ito. Magandang magtago. Dapat tama ang tira, pagdating nila, gagawin nila ang kanilang. Taba, may mali, wag munang umalis. Anong nangyari? Tumingin sa harap, parang wala na ang mga sirang dahon. Dapat nandyan lang ang grupong ito sa gubat sa harap. Naghihintay sa ating 2. Baka nagkamali tayo sa hula. Bakit hanggang ngayon ay wala pang humahabol? Siguradong umakyat na ang mga tao mula sa kapulisan. Kung hindi tayo tatakbo, mahihirapan tayong makaalis. Ay naku! Hindi ko sana dapat pinakinggan si Nanje. Kung tumakbo na lang tayo kanina. Nakaalis na tayo sa bundok ngayon. Shit! Basura! Nahabol ako ng 2 hayop na iyon. Suji! Boses na nagbebenta. Habulin mo. Ano na ang gagawin ngayon? Hindi naman. Sino ang pwedeng sumampal sa akin? Di ba't itong mga taong ito ang mga nagbebenta ng pagbabasa na nasa wanted poster? Sino ang nag-ayos sa kanila? At isa pa ang nawala. May naiwan pa silang note sa amin. Kapitan Chen, pasensya na. Isa pa ang nawala. Pero hindi kami ang pumatay sa kanila. Pakisabi sa kanila na magpadala ng ambulansya. Una, hulihin natin ang leader ng mga nagbebenta. Para sa mga detalye, maaari kayong sumubaybay sa live stream. Mag-iwan ng 2 tao. Ipagbigay alam sa ambulansya. Bilisan ang pagligtas. Sa mga natitira, sumunod kayo sa akin at ituloy ang pagtugis. Tumakbo ka pa. Kahit na tumakbo ka pa sa Mount Everest, ngayon makikipagtagisan ako sa iyo. Ako ay isang manlalaro na naglalakad sa buong mundo. Hindi mo ako matatalo, ikaw na nagbabasa lang. Bakit siya bumalik sa pagtakbo? Sige, subukan ko. Anong nangyari? Bakit ang daming baboy ramo sa bundok? Mabilis, umakyat ka sa puno. Kuya, ikaw ang tunay kong kuya, pwede ba akong sumuko? Huwag mo akong gawing biro. Huwag kayong lahat umakyat sa iisang puno, palitan nyo naman. Kapag bumangga ang baboy ramo, wala tayong mabubuhay. Uy, ingatan mo yan. Alam mo naman ang katawan ko. Kung basta lang sulyapan mo lang yung punong ito, sigurado babagsak na. Sige, hintayin mong makapasok ka na. Pagpasok mo, mag-iwan ka ng mensahe sa amin. Mukhang mahihirapan ka, pero anong maipapasa mong impormasyon? Kung may magagawa ako, gagawin ko para sa'yo. Tanggap ko na, simula pa noong unang araw. Alam ko nang mangyayari ito. Pero gusto ko talagang mag-isip ng paraan. Hindi ko akalain na ganito kababa ang pagkakahuli. Ay, huwag masyadong mag-isip. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahan, parang malaking bituka na nakabalot sa maliit na bituka. Tama. May reward ka na 300,000. Anong klase ng urn ang gusto mo? Basta hindi lalampas sa 3,000, bibili ang kapatid mo para sa iyo. Hindi kuya, anong klaseng aliw ito? Hindi ba ito isang pampalubag loob? Ganito kalaking grupo ng mga itim na baboy ramo, wala bang nag-aalala, parang nakatagpo ng tigre, siguro matatakot at tatakbo lahat, ang laki ng pinsala. Kaya si Kuya Su, muling kikita ng ilang libong piso ng mailuha sa mata. Ganito kalaking grupo ng mga itim na baboy ramo, wala bang nag-aalala.
Ganito kalaking grupo ng mga itim na baboy ramo, wala bang nag-aalala, parang nakatagpo ng tigre, siguro matatakot at tatakbo lahat, ang laki ng pinsala. Kapitan Chen, sobrang agresibo ng mga itim na baboy ramo na ito. Maliban na lang kung paputukan natin at mapatay lahat ng baboy ramo. Kung hindi, mahihirapan tayo sa operasyon. May paraan ba para mapalayas ang baboy ramo? Para makababa na ang 3 tao sa puno. Hindi pwedeng magpatuloy na ganito ang pagtatalo. Maghintay pa tayo, malaliman na ang gabi, mas lalong magiging mahirap. Wala nang pakialam, barilin na. Babarilin muna natin si San bago ang lahat. Kapatid, huwag munang pumutok ng baril. Hindi kayang barilin ng isang bala ang baboy ramo. Ano? Hindi ko sinasadya. Taba, kailangan mo akong patunayan. Talagang hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya, sinadya mo talaga. Kapit Chen, hindi mo naman ako sasabihan na kailangan kong bumalik sa inyo para tumulong sa investigasyon, di ba? Siyempre, ito ay isang kaso ng pagbebenta. Ahoje, bakit parang bakas ng paa ng baboy ang nasa lupa? Tama ba ang huling signal na ipinadala ni Xiaonan? Sigurado silang pumunta sila sa bundok. Walang duda. Baka may piggery sa malapit. Doon sila pumunta. Tara, sundan natin ang mga yapak na ito at tingnan. Sa mga nakaraang araw, labis akong nag-aalala at hindi makatulog sa gabi. Salamat sa iyo at nahuli mo ang baboy ramo. Walang anuman. Tingnan mo, malapit ng umulan. Magpahinga ka muna sa akin ngayong gabi bago umalis. Huwag kang mag-atubiling tumanggap. Chen, tingnan mo ito. Sige na. Talagang malapit ng umulan. Hindi rin ligtas maglakad sa bundok sa ganitong panahon. At saka, marami pa tayong dala ng mga libro. Ayos lang, pasensya na at salamat sa iyo. Haha, huwag kang mag-alala sa akin. Magluluto ako ng ulo ng baboy para sa inyo. Maglibang lang kayo sa paligid. Maliban sa silid ng baboy, lahat ng ibang lugar ay pwedeng pasukin. Sige, Chen, magpahinga ka muna dito. Pupunta lang ako sa banyo. Mukhang hindi nakasara ang pinto. Gusto mo bang pumasok na lang? Sige, pasok na tayo. Mag-ingat kayo lahat. Uy, Kuya Hao. Kakausap lang ni Nanji tungkol sa inyo. Bakit kayo nandito? Kuya, bakit parang pamilyar sa akin ang taong ito? Bobo. Alam na alam ang mga pangalan natin. Siguradong kakilala natin yan. Ano pang hinihintay nyo? Tara, pasok na lahat. Nandoon sina Kuya Dnen at ang iba sa bahay na iyon. Dito, isang tagapagbantay lang, napatay ko na. Sinasabi mo ba? Nasa loob sila ni Little Dnen. Nandun sila sa pinakaloob. Tulog na sila. Tawagin niyo pa siya ng ilang beses. Pupunta ako para magluto ng ulo ng baboy para sa inyo. Kuya, puro mga baboy ramo dito, walang problema ba? Huwag mo nang guluhin pa si San. Walang problema, sa loob madilim, di makikita kahit ano. Hindi nila makikita ang mga baboy. Siguro hindi rin makikita ng mga baboy sila, kaya walang gulo. Tara na, tawagin na natin ang tao. Anong sinasabi mo? Nakita mo ba ang mga nagbebenta ng droga sa pintuan? Hindi ito madilim at walang liwanag. Paano mo alam na siya ay isang nagbebenta ng libro? May baril siya. Bakit hindi ko narinig ang putok ng baril? Hindi ba't obvious na iyon? Nakita ko na nga na may baril siya. Hindi ko naman siya kayan harapin ng basta-basta. Nagkunwari akong tao ni Nanje at niloko ko sila papasok sa piggery. Nasa loob na sila ngayon. Bilisan mo. Tawagin mo ang may-ari ng farm, dapat may kisi sa pigpen. Tingnan mo agad kung ano ang nangyayari sa loob. Sige na. Huwag kang umalis. Naloko ka. Yung kanina, hindi talaga kapatid ni Xiaonan. Ito ang piggery, di ba? Bago ako pumasok sa trabahong ito, ilang taon akong nag-alaga ng baboy. Buksan mo ang pinto. Labas tayo. Oy, ito nga ang piggery. Nahawakan ko na. Hindi tama. Bakit ganito kahaba ang balahibo ng baboy? Bakit may mga pangil sa tabi ng ilong ng baboy? Naku, anong klaseng baboy ito? Anong nangyayari? Boss Meng. Sino itong tao? Maaari pa bang mailigtas? Ngayon, tiyak na hindi. Nasira ang babuyan. Walang makakapagpasok. Ibig sabihin, pagkatapos ay maaari na. Tama. Karaniwan, natutulog ang mga wild boar ko sa hapon. Ito ay magiging 11:00 ng gabi.
Pagkatapos ng 12:00 ng tanghali bukas. Matutulog na ang baboy. Noon, maaari nang buksan. Ano? Ang ibig mong sabihin? Kailangan nilang nandyan. Ng 13 oras. Kapitan Chen. Sinasabi mo. Ito. Anong gusto mong sabihin? Kapitan Chen. Ito rin mga ito ay nagbebenta ng droga. May bonus ba ang pulisya sa ganitong kaso? Siguro meron din, di ba? Meron. Ayon sa regulasyon, sino mang makapagbigay ng totoong impormasyon tungkol sa mga nagbebenta, ay makakatanggap ng iba't ibang halaga ng gantimpalang salapi. Kung ganon, makaka-relax na ako. Basta't may pera, ayos na. Mukhang hindi magkakaroon ng problema ang grupong ito sa ngayon. Boss Meng, nakahanda na ba ang nilagang baboy? Matagal na kaming gutom. Tapos na. Direksyon, kanina may tumawag mula sa pambansang pulisya. Pumunta na sila sa bundok. Nagtatanong kung pupunta ba ang responsable sa aming palabas. Anong gagawin, tinitingnan lang ba nila si Sumo na kumikita? Direksyon, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang trapiko ng programa natin. Ngayon ay halos lahat ay nakatuon sa live ni Sumo. Pero yung ginawa niya, walang kinalaman sa global trekking kahit kaunti man. Kaagad siyang makipag-ugnayan kay Sumo at Chen Yanhong bukas ng umaga. Personal na magpapadala ang production team ng tao upang ihatid sila palabas ng Kindu. Ha! Kung ganito ang gagawin, baka magreklamo ang ibang contestants, ano? Kaya't humingi tayo ng opinyon mula sa lahat ng kalahok. Sang-ayon ang grupo ng programa na ilabas si Sumo mula sa mga kalahok sa Kindu. Bawat isa ay bibigyan ng 300 cash, agad na ipapamahagi. Anong ibig sabihin nito, hindi ba ito pandaraya? Ipinapadala ng grupo ng programa si Sumo palabas ng Kindu. Bakit naman? Talagang hindi ko maintindihan. Tinanong na ako ng grupo ng programa at sang-ayon ako. Kayo ay lahat galing sa kabila. Hindi malinaw itong Sumo. Sobrang kakaiba ng taong ito. Makikita niyo sa trending na balita. Ano ba ito? Bomba, mga antigong bagay, mga nagbebenta ng libro. Bakit lahat ay napapadpad sa kanya? Ngayon, sumasang-ayon na ako. Kung hindi pa natin siya papakawalan. Doon sa bundok, baka maging mayaman na tayo sa pag-aalaga ng mga tupa. Tama, kailangan ko nang umalis. Kayo rin, kumita na ng kaunting pera at magpatuloy na. Kung hindi, mahuhuli tayo sa kanilang pag-usad. Ano ang magiging kaibahan? Uy, hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, talagang espesyal ang sitwasyon. Wala nang susunod pa. Sumo, bilang direktor ng palabas. Ako'y seryosong nagbababala sa'yo, basta't may pera ka, ayos na. Magandang abutin ang takdang oras. Sige, direktor, huwag kang mag-alala, yung bundok sakin. Hindi ko sinasabi, pero talagang sobrang kakaiba. Wala akong kinalaman dyan. Pagkatapos nito, sisikapin kong magbago at magpatuloy ng maayos. Mabuti na lang. Si Kapitan Chen ng ahensya ay parang may ibang tingin sa akin. Kuya, paano tayo ngayon? Una, maghanap tayo ng matutuluyan. Mahirap nang makaalis sa Kin Capital. Kailangan nating maayos na planuhin ang ruta. O, kailangan din nating maghanap ng tindahan ng outdoor gear. Marami tayong naiwang gamit sa bundok. Sakay ka ba? Mura lang, 30 piso papuntang bayan. Ayos lang, tito, hindi ako pinapayagan sa palabas na ito. Siksu Ernyu, lalaki. Isa sa mga miyembro ng gang ng mga magnanakaw ng tricycle sa Nandu. Nakatutok sa pagnanakaw ng sasakyan sa loob ng 30 taon. Kung may pagkakataon, magnanakaw na muna bago mag-isip. Kung maihahatid sa himpilan ng pulis, makakakuha ng gantimpalang 300 yuan. Master, paano mo nalaman na kailangan naming sumakay ng sasakyan? Dahil sa dami ng dala ninyo, tiyak na kailangan ninyong sumakay ng sasakyan. Nasa labas na ito ng bayan. Kung hindi ka sasakay sa akin, mahirap makahanap ng ibang sasakyan. 30, ayos lang ba? Tiyak na dadalhin kayo sa lugar. Sige na. Kapatid, gaano kakabigat? Hindi naman marami, 180. Ay naku. Hindi ko kayang sumakay. Guro, marami kaming dala. Talagang medyo mabigat. Ganito na lang. Dagdagan kita ng kaunti. Kumusta ang 50? Hihi. Swerte kayo at may konsensya. Ay. Saan na kayo? May 5 minuto pa. Malapit na tayo makarating sa bayan. Kayo, kailangan mo akong bigyan ng address. Oh. CJ. Mahirap ang trabaho mo, Ginoo. Dagdagan ko pa ng 20 pesos. Wala nang kailangan pumunta sa bayan. Nakita mo na ba yung daan sa kaliwa? Diretso lang hanggang sa dulo. Ano? Hindi ba may istasyon ng pulis dito sa daan? Pero mukhang hindi naman mga undercover itong dalawang ito. At saka ang dami nilang ibinibigay. Aba. Sige na.
Tara na. Ay naku, pagod na ako. Ganoon nga. Sakay ka lang papasok. Iyan ang himpilan ng pulis. Paano ako makakasakay papasok? Per, naglalaro ka ba sa akin? Gusto mo bang umiwas sa bayad? Guro, syempre, garantisado mong dadalhin kami sa lugar. Kaya't dalhin mo kami sa pintuan. Ano? Pagdating sa pintuan, ibibigay ko sa iyo ang bayad. Hindi, bakit hindi ka makatarungan? Madali ba sa akin ang maghatid sa inyo? Basang-basa na ang aking shorts, gusto mo pang hindi magbayad. Bakit hindi na ako binibigyan ng pera, hindi ka pa nakarating sa lugar? Paano ako magbibigay ng pera? Sa huling 15 metro na lang. Magpatuloy ka pa ng konti. Anong nangyayari dito? Nang alboroto sa harap ng opisina ng pulis, ha? Ayaw magbigay ng pera nitong tao. 2 taong nakahuli sa highway entrance. Nagdala ako ng 70 pero pagdating sa lugar, itong tao ay ayaw magbayad. Pakiusap, magbigay ng opinyon. Madali bang kumita ng pera? Ngayon talagang kung sino-sino na lang. Malayo ang highway mula dito. Sabihin mo, bakit ayaw magbayad? Ulat, kasi ninakaw ang sasakyan niya. Tao ka ba? Anong nangyari sa nakaw na sasakyan? Hindi ba kayo nadamay sa nakaw na sasakyan? Ako ba'y sinundo kayo hanggang sa lugar? Sabi mo ba, security guard? Halika, yumuko ka at ipikit ang ulo mo. Paano nakarating ang tricycle dito? Ninakaw sa lugar. Nakita ko lang na nakaparada ang sasakyan habang dumadaan ako. Akala ko ayaw na niya, naghanap pa ako ng dahilan. Sumama ka na sa akin. Pasok tayo. Maraming salamat talaga sa inyo. Itong grupo ng mga magnanakaw ng sasakyan ay sobrang aktibo sa aming South City. Matagal na silang pinaghahanap, hindi ko inasahan na ang unang kasapi. Kayo pa ang nakahuli sa inyo dalawa. Walang anuman. Kawang-gawa lang. Ito ang insentibo mula sa ating Bureau of Public Security. Hindi naman kalakihan, 300 lang. Pangunahing dahilan din ay hindi siya ang leader. Gagawin namin ang lahat para mapigilan. Na hindi kayo mahabol ng ibang miyembro. Ganti bala. Ang ibig mong sabihin ay, ang iba pang mga kasapi ng grupong magnanakaw, maaaring maghiganti rin sa atin. Gagawin namin ang lahat para maiwasan iyon. Si Kapitan Ning, tama ba? Kain ba kayo ngayong tanghali? May isang hiling lang kami. Kaya. Pagkatapos kumain, pwede ba tayong dalawa? Dalhin sa pasukan ng toll gate ng expressway. Ihahatid ko kayo pabalik. Sa hinaharap, mahaba pa ang oras na magkasama tayo. Dahan-dahan. Naiintindihan mo na, Kapitan. Nasaan ang kantina? Bigyan mo lang kami ng direksyon. Nasaan si Ernew? Sabi mo ba nabibili siya ng tricycle? Nandito na ang mga mamimili. Nasaan siya? Dinala ito dito. Mabilis, mag-send ng mensahe sa grupo at magtanong. Kuya, pinagsabihan ni Ernew yung 2 turista. Ngayon, naipadala na sila sa istasyon ng pulis. Ay, sumakay ng sasakyan papuntang istasyon. Hindi pwedeng huminto ng sasakyan dito. Hindi ito sakay ng sasakyan, naghihintay tayo ng tao. Misyon ng pagkikita sa Nandu. Matagumpay na nahuli ang grupo ng mga magnanakaw ng tricycle. Dinala sila sa himpilan ng pulisya. Habang kumikita ng malaking gantimpala, ipinaalam sa lahat. Dumating na ang mga malaya sa Nandu. Kahit na mga kriminal o mga pulis. Kailangan nilang maging handa. Kumpletuhin ang mga gawain ng sistema. Gantimpala, master na kasanayan sa paglock. Nandito na ang kasanayan sa paglock. Mukhang hindi na talaga ako papayagang maglakad sa tamang daan ng sistema. Dadaan sa landas ng magnanakaw para walang daan ang magnanakaw. Saan ka pupunta? Sumasakay ka ba? Hindi, kamay. Maghihintay tayo ng tricycle. Hindi sumasakay ng taxi. Hindi, kapatid, sa highway ito. Hindi rin pinapayagan ang tricycle sa highway. Bukod pa rito, mahal ang pamasahe sa tricycle. Ako'y nagbabayad ng tama, walang daya. Salamat, Ginoo. Maghihintay kami ng tricycle, umalis ka na. Uy, kayong dalawa, talagang nakakatuwa. Talagang tricycle lang ang gusto nyo. Sabihin nyo sa akin. Nakipag-ugnayan na ba kayo sa driver? Ito. Siguro, bakit mo naman ito tinatanong, Ginoo? May patakaran ang aming kumpanya ng taxi sa Nandu. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng pasahero sa kalsada gamit ang mga tricycle. Kapag nahuli, pero makakakuha ng 200 pesos mula sa kumpanya ng taxi. Ito ay umaagaw ng aming negosyo. Talaga, kuya. Paano kung may isang tao na nagnakaw ng tricycle? Tapos nag-aalok ng serbisyo, mahuli ang ganitong tao. May gantimpala ba ang inyong kumpanya ng taxi? Anong klaseng bagay yan, gumagamit ng ninakaw na tricycle?
Anong klase ng magnanakaw ang ganito kabobo? Pupunta sa lungsod ba? Mura. Guro, umalis na kami ah. Gusto kong sumakay sa tricycle. Alam niyo ba ang mga patakaran? Sakin, hindi pinapayagan ang tricycle na magdala ng pasahero. Anong ginagawa niyo? Kayo ba ang nagtakda ng mga patakaran? Bakit hindi pwedeng magpasakay ng tricycle? Huwag ka nang magsalita pa. Baka saktan kita mamaya. Hindi ito kuya. Saan mo kami dadalhin? Parang hindi ko pa nasabi kung saan. Sino ang nasa malapit sa toll booth? Ako si Lito. Putang ina. Nakasalubong ko ang ilang tricycle na kumukuha ng pasahero para sa negosyo. Grabe naman. Sobrang tapang ah. Gusto pa akong saktan. May utos na bawal magdala ng tao ang mga tricycle na mailakas ng tao. Ang yabang naman. Darating na ako. Kasalukuyan kong kasama ang aking biyenan. Nakuha ang kampyonato ng pambansang koponan sa boxing. Bigyan mo siya ng 2 suntok. Tingnan natin kung matigas pa rin siya. Maghintay ka ng 5 minuto. Hindi kayo mga masamang tao, di ba? Hindi. Maging kampante ka. Ito ang maliit na daan. Hindi ba kayo pupunta sa bayan sa huli? Dito tayo maglakad, mas mabilis. Magpahinga muna tayo sandali. Ito ang bahay ng isang kamag-anak namin. Hirap na kami. Halos mag-spark na ang bulsa ng pantalon namin. Totoo nga. Sobrang bigat niyong dalawa. CJ. Tama lang, pagod na rin kami. Pumasok na tayo at umupo. Bata, sawa ka na ba sa buhay? Naglakas loob kang ipasok ang kapatid ko sa istasyon ng pulis. Sa tagal kong naglilibot, hindi pa ako nakakita ng kasing tapang mo. Ngayon, kailangan kitang ayusin. Kuya, kalma lang, talagang wala nang pag-uusapan pa. Kalma, walang ganun, sige, sumugod tayo at saktan sila. Tama, ito yung mga hayop na to. Hindi lang ninanakaw ang trabaho namin. Pati na nga pinaplano nilang saktan ako. Sugod na. Yung grupo ng mga mandurukot sa tricycle sobrang lawak na ng kalokohan nila nitong mga nakaraang araw. Hindi nila kami binibigyan ng respeto bilang mga taga-pulis. Ang impormasyong nakuha mula sa bibig ni Xu Ernyu ngayon, dapat ay magamit ng maayos ng lahat. Umiamin na si Xu Ernyu. Mayroon silang isang base sa istasyon ng pagbili ng tricycle. Ngunit ang tiyak na lokasyon ay patuloy pang tinatanong. Sige, ipagpatuloy ang interogasyon, huwag din magpabaya ang iba. Dapat ay bisitahin ang lahat ng istasyon ng pagbili sa lungsod. Si Kapitaning ba ito? Ako si Sumo. Kakagising lang natin kanina. Yung nakasakay sa tricycle. Yung naghatid sa inyo para mag-surrender. Naalala mo pa ba? Naalala ko. Pwede bang itanong? Mayroon ka pa bang ibang ebidensyang nais ibahagi? Ano ba iyan? Nasa isang buy and sell station ako ngayon. Naipadala ko na sa inyo ang address. Mabilis kayong pumunta at kumuha ng tao. Marami sila. Mga magnanakaw ng tricycle mula sa grupo ni Xu Ernyu. Kung hindi kayo darating, baka ma-score na sila ng 3. Tao na. Agad na pumunta sa toll gate ng highway. Iwanan muna ang mga kasalukuyang gawain. Yung 2 tao na sumakay sa tricycle kaninang umaga. Mukhang nahuli nila ang grupo ng mga nagnanakaw ng tricycle. Nakuha na nila lahat. Kapatid. Talagang nagkamali kami sa iyo. Akala ko, sinasadyang hinahanap mo itong mga magnanakaw ng tricycle. Dahil nga naabisuhan mo na ang pulisya. Walang problema. Umalis na kami muna. Ang araw-araw na pag-sign in ay nagbibigay ng dagdag na lakas. Hindi nga baduy. Pag-aaway hindi ka pagod. Sa ganitong takbo, hindi na magiging problema ang 30 kilometro bawat araw. Kuya Datu, lumabas ka na at tingnan. Di namin alam kung sino ang nagbigay ng pink na tricycle sa batang babae. Haha. Habang siya ay nag-ihi, kinuha ko na. Huwag mong sabihin, maganda rin pala ito. Nasaan ang tao? Saan na siya? Wala na bang negosyo ngayon? Kuya, hindi ako bahagi ng grupo ni Danyu. Isa akong individual. Nagtatrabaho ako mag-isa. Naiintindihan ko na ang individual. Ito ang inyong sentro ng pagbebenta ng mga nakauna bagay, tama ba? Mayroon ba kayong mga paraan para makipag-ugnayan sa isa't isa? Mayroon kaming grupo. Para sa mga bagong kapatid sa araw na ito. Sa aming junk shop, magbebenta ng isang tricycle. Bilang karagdagan sa paglahok sa raffle. May cashback na 100 yuan, walang limit. Astig si Brother Danyu, hintayin mo ako. Kakaabot ko lang, medyo malayo sa'yo ah. Sasakay na ako papunta roon.
Uy, Kapitan Ning. Dumating kayo sa tamang oras. Maghintay kayo dito. Mamaya, lahat ng magnanakaw ng tricycle ay mahuhuli. Ah! Uy, nasaan si Danyu? Sige, tutulungan kita. Isang tricycle ay 100 at mayroon pa akong 2 sa likod. Naku! Anong nangyayari? Dadalhin muna namin ang mga taong ito. Mag-iiwan tayo ng 2 tao dito para magbantay. At ikaw ay makikisama sa amin pabalik sa himpilan ng pulis para tumulong. Ayaw ko, ayaw ko. Ang malaking baka ay 3,000, kasama ang iba ay 8,000. Diretso mo na lang ilagay sa card ko. Wala namang masyadong sasabihin tungkol sa pagtulong sa investigasyon, ayos na yan. Bro, kailan tayo aalis? Sige na, hindi ko napapatagilugin ang tanong. Magsimula na tayo. Buti na lang kumita tayo ng mahigit 8,000 kanina. Pagpasok natin sa lungsod, mananatili tayo sa mamahaling hotel. CJ, bakit ako nakatulog kanina? Naku, 88 kanina ay nasa accelerator ako. Kuya, mukhang nagkaroon ng aksidente. May mga nasaktan. Unahin ang tumulong sa tao. Nabasag ang susi sa loob. Hindi ako makalabas. Nakakainis. Ano nang gagawin? Tama. Pin. Tumakbo ka. Lahat kayo umatras. Umatras pa ng ilang metro. Super ng truck. Nasaan ang iba? Ang dami niyang dala. Walang laman ang tangke ng gas o puno ito. Hindi. Hindi ko alam. Mataba. Hurry, kunin mo ang iyong sinturon para sa akin. Bibili ako ng bago mamaya. May pera ka ba? Talaga naman. Napakalaki ng apoy na iligtas ang tao. Anong sinasabi mo, kailangan tayong magpakitang gilas sa isang masarap na pagkain, di ba? Nailigtas ang tao, magaling. Talagang magaling ang dalawang ito. Salamat sa Diyos, bilisan mong gisingin ang trooper ng truck. Tanungin mo kung may gas pa sa tangke ng gas sa loob ng sasakyan. Hey, gising na. Tumalo ng asawa mo kasama ng iba. Ano nang nangyayari, nananaginip ka ba? Sabi ko na nga ba, saan ako magkakaroon ng asawa? Grabe, natutulog ka habang nagmamaneho. May problema ka na. Magsalita ka na. Yung mga tangke ng gas sa loob, walang laman o puno. Alam mo bang nabangga mo yung toll gate? Naalala ko na, paano ako nakatulog. 2 lang sa mga tangke ng gas ang puno. Lahat ng nasa ilalim ay walang laman. Hindi ba't papasok na ako? Hindi pa ako kasal. Kasal kung hindi dahil sa 2 bayani na ito. Wala ka ng buhay. Uy, ikaw ang namamahala sa toll gate, di ba? Kaya tungkol sa anumang gantimpala, kalimutan na lang. Sa isang sandali, kailangan ninyong ayusin ang lugar. Pero, pwede bang ma-reimburse ang perang ito para sa sinturon? Hindi, salamat sa inyo 2 ngayon. Ano ang halaga ng sinturon, kahit ano pa sabihin nila, hindi tayo pwedeng umalis. Kailangan nating pasalamatan ng mabuti kayo. Haha. Ning, Kapitan. Ano yun? Talagang swerte tayo, ha? Muling nagkita tayo. Tama nga. Talaga namang hindi ka basta-basta, ha? Noong nakaraan, nahuli mo ang kriminal. Ngayon, naging bayani ka na. Talagang may kakayahan ka. Haha. Kapatid, ito ay kaunting pasalubong mula sa akin. Hindi marami ang pera. Pero kailangan nyo talagang tanggapin ito. Haha. Bumili tayo ng 8 lobo para sa ating matabang kapatid. Hahaha. Hindi naman ito gaanong mahalaga. Sige, tatanggapin ko na ito. Kapatid, huwag kang magmadali umalis. Sandali lang. Kailangan kong pumasok. Pero kailangan ko pang bayaran ang utang na loob mo. Dalhin nyo ang 2 gas tank na ito. Bago lahat ito. Hindi. Nasa mahigit 10 kilometro ang layo nito mula sa syudad. Binibigay mo ang 2 tangke ng gas. Hahatakin ko na lang papunta. Wala na rin akong ibang maibibigay. Katatapos ko lang maghukay sa bulsa. Lahat ng pera ay nasira na. Kaibigan, huwag kang mag-alala talaga. Ay, sige na lang, ganun na lang. Taba, tayo. Kailangan na nating umalis. Oh, CJ. Dali, noong mga panahong iyon, nagdala ako ng napakaraming estudyante. Ngayon, ikaw na lang ang nananatiling hepe ng seguridad, di ba? Guro, ako. Anong sinasabi mo, mukhang nahihirapan ka pang umakyat sa kama?
Napanood mo rin ba ang live stream ngayon? Mayroon ka bang naiisip sa loob mo? Talagang kakaiba itong sumo. Parang ang mga kriminal ay kusa na siyang pinapahuli. Hindi mo may iwasan. Isang sa pantaha, 3 tao ang nahuhuli. Ito na ba ang naiisip mo? Sobrang sikat ni Sumo. Mabilis na maunawaan ng pulisya kung sino si Sumo. Tulad ng ugali ng tatay ni Ning Fan, gagawin niya ang lahat para gawing hindi regular na tauhan si Sumo. Tama, buti na lang at maaga tayong kumilos. Nakapagsin tayo ng kontrata bago umalis si Sumo. Ngayon, isa ka ng pansamantalang tauhan ng Public Security Bureau ng King Capital. Tandaan mo pa ba yan? Ano pang hinihintay mo? Nasaan ang kapital na ang mga tauhan mo? Magluluto ka na lang dito sa King Capital. Alam mo na kung ano ang gagawin mo sa tamang panahon, di ba? Pero, baka magalit ang mga tao sa non-capital. Bobo. Si Sumo ay tao ng ating Kindu Public Security Bureau. Maliit na kaso, ayos lang. Pero ang nahuli ay isang wanted na kriminal sa buong bansa. Siyempre, dapat talagang kami sa Kindu ang humuli. Talagang parang tinamaan ng asno ang utak ng anak ko noon. Paano naman siya nakasama sa iyo na hindi mo siya matutukan? Naiintindihan ko na. Aalis na ako papuntang South City. Anong kakainin ninyo? Saktong may natitirang isang bakanting mesa pa. Boss, pakiluto nga kami ng 2 square na may gas na lata. Tingnan natin. Sasabihin ko na nga, ang sarap ng barbecue dito. Hindi ba't kakaiba talaga? Nakita mo na, yung 2 tao na ito, inakyat pa ang kanilang gastang, para lang kumain ng barbecue. Unang beses kong narinig na magbabarbecue gamit ang 2 gastang. Paano ba ito ikakalkula? Kuya, hindi pwedeng i-ignite itong 2 tangke ng gas. At saka, bukod pa rito, hindi rin ako nakabili niyan dati. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi ko talaga alam. Mas mabuti pang umuwi ka na. Anong sinabi mo? Buhatin mo pabalik. Alam mo ba, kung gaano kalayo na namin ito dinala? 50 kilometro. Ganito na lang. 2 gas tanki. Ihuhurno ko sa inyo ang 150 piraso ng karne. Dagdagan pa ng 2 bote ng serbesa. CJ. Kaya't maghanap kayo ng upuan. Ihanda ang karne na inihaw kahapon. Ihuhurno ito para sa 2 taong ito. Tingnan kung may expired na serbesa. Dalhin ito sa 2 taong ito. Ganito ba? Medyo may problema yung karne kahapon. Walang anuman. Sino ang makakapansin kung may teknolohiya? Hindi ba't marami pa rin ang bumibili? Wala namang nakitang may problema. Mailihim kaming resipe dito. Huwag magtanong. Gawin mo na lang. Matagumpay ang pag-sign in, ang kapalaran ngayon, masamang tanda. Iwasan ang salo-salo, pagsakay sa sasakyan at kasal, mainam na ilibing. Lakas panandang pandagdag 2, panlasa panandang pandagdag 1, ganda panandang pandagdag 1. Grabe, masama pa, kailangan pang ilibing. Anong ibig sabihin, kailangan ba akong ilibing? Bro, bakit ka nakatunga nga, kung hindi ka kakain, malamig na yan. Boss, nasaan ang boss? Tayo ba nag-order ng inihaw na kambing? Kumusta ang lasa? Hindi ako nagbibiro. Sa buong kalye, tayo ang may pinakamagandang amoy ng inihaw. Matapos kumain, tiyak na gusto mo lagi ang lasa nito. Sige, tanungin ko, ano ito? Paano makakain ng manok na buto sa loob ng kambing? Sa tindahan namin, gamit namin ay tunay na karne ng kambing na batang kambing. Sigurado akong nagkamali ka. Paano magkakaroon ng buto ng manok? At saka, pareho ba ang lasa ng karne ng manok at karne ng tupa? Bata, hindi ko sinasabi sa inyo. Itong barbecue house ay bukas na ng mahigit 1 taon. Madalas kaming kumain dito. Hindi pa kami nakatagpo ng anumang buto ng manok. Nga, kanina lang ay may hawak na kamera ang matabang ito. Nakita ko talaga. Hindi naman kayo nandito para kumain ng libre, di ba? Boss, huwag kang mag-alala. Ilang beses na kaming kumain dito. Talagang masarap ang pagkain. Kung hindi, maaari mong i-report sa pulis. Susuportahan ka namin. Sige, i-report mo sa pulis. Dito lang tayo maghihintay. Ipapaihaw mo ulit sa akin ang 100 na karne. 100 na manok, 100 na kambing. 100 na kidney ng kambing. Marami akong pera. Sige, gagawin ko para sa'yo. Ilabas mo na ang karne ngayon. Totoo, iihaw mo talaga para sa 2 ito. Boss, wala bang magiging problema mamaya? Hehe, hindi talaga nila naiintindihan. Ito ay sakop ng Food Safety Bureau. Hindi ito sakop ng Public Security Bureau. Kahit na hindi mga profesional, hindi nila makikita ang problema. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Sige na, huwag ka nang kumain. Paano na lang kung ma-ospital ka? Alamin ang teknolohiyang nasa likod ng matagumpay na negosyo ng barbecue.
Maaaring makakuha ng cash reward mula sa Food Safety Bureau. Kasama ang kumpletong recipe ng barbecue. Kapag nabigo, parusa ng 30 kilo ng mababang kalidad na barbecue. Dadalhin sa ospital para sa 3 buwang paggamot. Ah, ito bang Food Safety Bureau? Mukhang mali ang departamento, bahala na. Kayo na naman. Huwag naman ganito, Kapitan Ning, sabi nga nila. Sa nakaraang buhay, 1,000 beses kang tumingin pabalik. Para lang makuha ang isang pagkakataon na magkita tayo sa buhay na ito. Dapat pahalagahan ang pagkakataong ito. 4 na beses kitang nakita sa isang araw. Sa nakaraang buhay, pinanood mo bang masira ang iyong mga mata? Sabihin mo na, anong nangyari na naman? Paumanhin muna. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko akalain na ganito na kalate ay nandyan ka pa sa duty. At saka, talagang nagkamali ako ng departamento. Ano ba? Kapitan Ning. Talaga. Nagkamali ako ng departamento. Nagkamali ng departamento. Dapat nitong i-report sa Food Safety Bureau. Mayroon ka bang kanilang numero ng telepono? Ito ay isang itim na tindahan. Sa inihaw na kambing, makakain ka ng buto ng manok. Hindi ba't sinungaling ito? Si Captain Ning, tama ba? Tingnan mo. Ito. Unang itago mo muna ang mga pangunahing sangkap sa likod ng kusina mo. Ipapaalam ko na sa mga tao mula sa Food Safety Bureau na pumunta rito. Pandaraya sa pagkain. Kung ang kita ay sobra sa tamang limitasyon, maaaring ituring itong isang krimen. Pupunta na ako. Naglalakbay ba kayo? Saan kayo balak maglibot? Nagsimula kami sa silangang pader ng Kin. Ang destinasyon ay Kanlurang Pader. Anong klaseng bagay yan? Paano kayo nakarating sa timog na lungsod? Nagsimula tayo sa Kanlurang Pader ng lungsod. Pagkatapos ay ikot sa buong mundo. Ang huling destinasyon ay ang silangang pader ng lungsod. Kayo ay, balak ninyong maglakad-lakad pa ikot sa buong mundo. Nabusog na kayo. Hindi ba kayo kikita? Kumikita tayo. Di ba? Ngayon lang kayo kumita ng ilang libong piso mula sa akin. Hindi ba't gusto ninyong sabihin sa akin na naglakad kayo palibot ng mundo? At ganito ang paraan ng pagkita ninyo ng pera. Sabihin ninyo, magkano ang kinita ninyo sa Kin Capital Public Security Bureau? Magkakalkula ako. Una naming nahuli ang 2 nagbebenta ng droga. At mayroon ding isang grupo ng mga scammer. Grupo ng mga manlilinlang. Grupo ng mga nagbebenta ng droga. Nadiskubre ang mga bomba, armas, at mga lumang bagay sa daan. Nakuha rin namin ang ilang mga itim na baboy ramo. Anong klaseng bagay ito? Ito. Bakit parang pamilyar ito sa akin? Hindi ba't ito ang mga nasa trending list kamakailan? Naku. Hindi naman siguro. Si Sue at si Chen Yanhong, ang photographer. Sa live stream. Test? Nakakita na ng tao ng personal. Talagang nandito na sila. Anong sinasabi nyo? Chen Yanhong. Di ba pangalan ng matandang tiyahin ko yan? Kuya, nagkamali ako. Nandito pa rin ang mga tao mula sa Bureau of Public Security. Kasi hindi masyadong purong karne. Kailangan mo bang magdala ng ganitong karaming tao? Sige na, sige na. Maghiwa-hiwalay na kayo. Huwag hadlangan ang trabaho. Boss. Kung ayaw mo, mas mabuti pang ikaw na lang ang magpaliwanag. Huwag mong hintayin na may makita silang iba sa tindahan mo. Hindi ito maganda na wakasan. Si Suje ay hindi kailanman nag-aakusa ng tao ng walang dahilan. Kung sinasabi niyang may problema ang iyong bagay, tiyak na may problema ito. Ito ang tinatawag na hindi umalis ang magnanakaw na walang dala. Katatapos ko lang tingnan. Sa mga sitwasyong may matibay na ebidensya, may gantimpala na 200 para sa pag-ulat ng isang walang prinsipyong tindahan. Kung pera ang premyo, di talaga pwedeng mali. Tiyak na may problema ang restaurant na ito. Yung sinasabi mong ngayon na fake lang, tama yun. Kung ayaw mong aminin, di natin alam kung ano pa ang mahuhuli. May halong manok sa karne ng tupa. Gumamit ng flavoring ng tupa, pero di talaga ako nagdagdag ng sobra. Ginamit lang ang pinakamababang antas ng food additive, totoo talaga. Hindi may mga hindi ka pa nasasabi. Maraming mga barbecue shop sa kalye na ito. Bakit tanging sa iyo lang ang negosyo na ganito kasikat? Sabi ng sistema, may dahilan kung bakit maganda ang negosyo ng tindahang ito. Kaya tiyak na may problema, dapat munang questionin. Wala na, talagang wala na. Alam ko na. Ito ang mga bagay na idinadagdag sa karne. Ang negosyo ay umuunlad din dahil dito. Kung hindi dahil sa paghawak niya sa isang buwan ng sahod ko. Matagal na akong nagreklamo. Ikaw, maliit na bata, hindi kita papayagan. Ayos ka lang, hindi nakapagtataka na ang negosyo ay ganito kaganda. Isang subo lang, gusto mo nang kumain ulit. Kung maglalagay ka ng balat sa inihaw na karne, mukhang gusto mo nang mamatay. Makakabili ng ganitong prutas sa barbecue stall. Ibig sabihin may nagbebenta nito ng lihim. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Gagawaran ka ng Food Safety Bureau. Kasama ng 5,000 na ipapasok sa iyong card. Sige, aalis na kami.
Taba, tara na. Bro, tangke ng gas. Sige, sige, buhatin na, bilisan natin. Kuya, sa tingin ko. Huwag na tayong pumasok sa lungsod. Napakadelikado sa lungsod. May punto ka. Kuya, saan ba tayo? Hindi ko alam, hay. May karatula doon. Tara, tingnan natin. Sige, ako na. Libingan. Bakit tayo napunta sa libingan? Sandali, mabuti ba ang swerte ngayon para sa lupa? Tara, may alam akong lugar, sumunod ka sa akin. May tao ba? Maaari bang buksan ang pinto? Katatapos lang magpahatid sa akin ang panaginip ng tiyuhin ko. Pinapunta niya ako para tingnan siya. Bakit parang narinig ko ang isang tao na tumatawag sa tiyuhin ko? Sa kalagitnaan ng gabi, saan galing ang tunog? Hindi naman sobrang nakakatakot ang tiyuhin ko, di ba? Hindi ko naman ikaw niloko ng higit sa 100,000 ah. 3 na nga ang nakahanap. Buhay, buhay. Tito, hindi kami masamang tao. Pwede bang buksan mo ang pinto? Talagang nandito kami para makita ang aming tiyuhin. Kakatapos lang ng panaginip, totoo talaga. Kayo ba ay tao? Tao kami, tao kami. Magsalita kayo ng totoo. Anong ginagawa niyo rito sa gitna ng gabi? Huwag na tayong magbula. 3 buwan na akong nandito. Hindi pa ako nakakita ng tao na nagsusunog ng papel sa gitna ng gabi. Nagsusunog ng papel sa gitna ng gabi. Sige na. Sa totoo lang, wala kaming mapuntahan sa gabi. Gusto lang naming magtagal dito ng isang gabi. Wala nang mapuntahan. Dito na lang kayo sa sementeryo. Nanglilin lang ng mga multo. Tito. Sino man ang nanloko sa'yo, anak siya ng. Sadyang pinag-isipan ko ito. Ngayon, ang kapalaran ko ay dapat na ilibing. Ano nga ba? Magbabayad kami. Makikita mo ba? Nga. Tito. Hindi kami mga magnanakaw o anuman. Sino bang may oras para dito? Pumunta sa sementeryo sa gabi. CJ, hayaan kayong magstay ng isang gabi. Mga tangke ng gas ninyo. Ibinigay ng iba. Pangalan. Li Shengli. Kasarian. Lalaki. Manloloko. Nagnakaw ng 100,000 para sa operasyon ng kanyang tiyuhin. At tumakas. Nahuli at dinala sa himpilan ng pulis. Makatatanggap ng gantimpalang 3,000 yuan. Tadhana. Sa lugar na ito na walang tao, ay makikita ang isang scammer na nagkakahalaga ng 3,000. Tito, hawakan mo muna ang perang ito. Nahuli na ang isda. Tingnan mo, magdadagdag ako ng kaunti. Ate, hawakan mo muna ang perang ito. Nahuli na ang isda, tingnan mo, magdadagdag ako ng kaunti. Ang yaman mo naman, ha? Ate, may lugar ba para makapagpahinga? Hindi kami mapili sa lugar, basta makapaglatag ng banig ay okay na. Talagang may isang lugar na matutulugan. Pero, kayang matulog ng 2 sa inyo. Kaya namin, basta may mapagpapahingahan na kami. Walang takot kung ganun. Sige, kung kaya mong tumuloy, samahan mo na ako. Ito lang ang lugar na pwedeng matulugan. Kung matutulog kayo sa sahig o sa kabaong. Depende na sa inyo, hindi pa naman gano kaaga. Matulog na kayo ng maaga, uuwi na ako. Kuya, ito ay kabaong sa sementeryo. Talaga bang matutulog ka? Ano nang ikakatakot? O nga pala, tawagan mo ang himpilan ng pulis. Iulat ang ating lokasyon. At isara mo ang takip ng kabaong. Medyo nakakasilaw ang ilaw. Ha! Sige, kuya, matulog ka na. Anotify ko ang kapulisan. Masayang pamilya libingan. Walang problema sa lokasyon. Yung 2 tao talagang pumunta sa libingan sa gitna ng gabi. Anong iniisip nila? Grabe. Bakit ang daming bato? May kakaiba ba sa gwardyang ito? Paano tayo nakapasok kay Suje sa gitna ng gabi? May kakaiba ba sa gwardyang ito? Paano tayo nakapasok kay Suje sa gitna ng gabi? Mag-isip kayong mabuti ang mga ginagawa ni Suje. Mag-isip kayong mabuti ang mga ginagawa ni Suje. Baka may problema talaga itong gwardya. May kakaiba ba sa gwardyang ito? Paano tayo nakapasok kay Suje sa gitna ng gabi? Talagang nakaluhod, si Suje at si Pangje ay talagang mga hayop. At saka, isinara pa ang takip ng kabaong. Ano ba to? May kabaong. May silid. Kaya't iyon na lang. Hoy! Kapitan Ning Fan. Katatapos lang makatanggap ng tawag na iniulat. Mayroong nasa inyong nasasakupan. Nahangganan. Libingan ng masayang pamilya. Nakilala ko ang isang wanted sa internet. Ang pangalan niya ay Li Shengli. Ah! Libingan. Sino siya? Bakit ka tumakbo sa libingan sa kalagitnaan ng gabi? Pwede ka pa bang makakita ng takas? Ning Jue.
Mga tao ng Food Safety Bureau. Tumawag. Sinabi na kailangan si Sumo na personal na pumunta sa Food Safety Bureau. Bonus. Kailangan nilang ibigay ito ng personal. Ano? Pumunta ka ng personal. Kailangan ba nating tumawag sa isa't isa? Hindi pwedeng magdala ng cellphone habang nasa programa. Walang telepono si Sumo. Pero, yung matabang photographer ay dapat may telepono. Sandali lang. Hinahanap ko ang numero ng telepono. Pupunta na ako. Anong nangyari kay Kapitan? Sandali na. Sino sa inyo ang nagbukas ng live ni Sumo? Tingnan natin kung anong kalagayan ngayon. Grabe naman. Telepono mula sa call center. Di ba tawag yan ng mataba? May sakit talaga itong dalawang ito. Bakit sila pumunta sa sementeryo sa gitna ng gabi? Pala ng sundalo, papel na panghugas, plaster, lighter. Saan ang pera? Hindi. Ganito lang kaliit ang puso. Sinasabi na ipapapahinga kayo sa kabaong. Talaga bang natutulog kayo? Yung sobrang taba, kaya bang ipasok sa loob ng kabaong? Nandoon sa kabilang side. Nakatago pala. Huwag mong sisihin si Tio, mabagsik. Wala rin siyang magagawa. Basta binigyan ka lang namin ng konting pera. Sumo, natulog ka ba dyan? Gising naman si Buntis. May ingay. Kayong dalawa, anong kaba ang tulog sa kabaong na yan? Pwede bang magbigay kayo ng senyales kahit papaano? Ako, medyo natatakot ako. Ipinapakita sa live na. Itong silid ng kabaong. May baril ang kriminal. Mag-ingat kayong lahat. Huwag maging padalos-dalos. Kapag ang kriminal ay naglakas loob na lumaban. Pagkatapos ng walang silbing babala, maaari siyang barilin. May hawak na kutsilyo ang kriminal. Saan siya nakakuha ng baril? Naku, bakit ako naging kriminal? Sige na. Sino ka? Yung nanakit sa'yo. Walang multo dito, di ba? Paano ka pumasok? Walang tao sa bahay na to. Huwag kang magbiro. Siguradong nagtatago siya sa kabaong. Buksan ang kabaong para hanapin siya. Ilang mamumuhunan. Ganito ang sitwasyon ni Sumo. Talagang hindi tugma ang kanyang kalagayan sa layunin ng ating programa. Gusto ng mga tagahanga ng ating programa na makita si Sumo na kumilos. Kung ganito ay huwag na lang nating alalahanin. Bigyang pansin mo ang manlalarong ito. Agad siyang ilabas sa bansa. Pagdating sa ibang bansa, ano man ang gawin niya, wala na tayong pakialam. Kung ganyan ang sinasabi nyo, makakapagpahinga na ako. Hindi maganda, Direktor Son. Ano nang nangyari? Direktor, pakicheck na lang po agad. Nagalit ang kalahok na si Sumo. Pinagsama ang 2 tangke ng gas sa loob ng silid ng kabaong at sinindihan. Ano ang ibinibigay sa matandang gwardiya para maaga siyang makapag-ilaw ng kandila? Nasaan ang mga tao ng Bureau of Public Security? Bureau of Public Security. Ang kapitan ng Bureau of Public Security ng Nandu at si Kapitan Chen ng Kindu ay nag-aaway sa loob ng kabaong. Kapatid, hindi naman ganun, nagkamali ang tito. Isara mo na ang tangke ng gas. Baka sumabog mamaya. Nakapagpanggap ang tito na nakakuha ng 100,000 yuan mula sa kanyang tiyahin. Hindi naman siguro ito kasing seryoso ng parusa, di ba? Huwag magmadali, sunugin mo pa ng kaunti. Kaya niyang lokohin kahit ang pera para sa operasyon ng kanyang tiyahin. Tama lang, maranasan mo na. Ano ang pakiramdam na tanggalan ng oxygen tube? Buksan mo ang bibig mo. Humigop ng 2 beses na walang panganib na gas. Chen, Ning, mga kasamahan lang. Tama na, bilisan natin at tingnan si Shuj. Nag-uusap pa kayo kung sino ang magdadala sa kanya pa uwi. Hayaan mo munang magtagal si Suje ng kaunti. Ay, malamang nasumuka na ang matandang gwardiya. Sige, ako na ang magdadala sa kanya pa uwi. Swerte mo, bata. Buti na lang ang pera ng taong ito ay nakuha sa King Capital. Kung hindi, naghirap ako buong gabi, pati kabaong natulugan ko na. Sa huli, ibang tao pa ang kriminal, sobrang malas naman. Tara na rin tayo. Isang kapitan ng Public Security Bureau ng King Capital. Talaga bang ganito na lang siya kabisi? Sumusunod sa sasakyan ni Sumo, para lang maibalik ang kriminal sa tamang oras. Anong nangyayari dito? Captain Ning, ingat ka. Nga, Sumo. Captain Ning, sabihin mo. Tumawag ang Bureau of Food Safety sa atin kaninang gabi. Kailangan mong personal na pumunta sa Bureau of Food Safety para sa premyo. Kapag may oras ka, ikaw na lang ang pumunta doon. At saka, ano pa? Mas maganda ang benepisyo ng mga tauhan namin sa Nandu kaysa sa Kindu.
Pag-isipan mo mabuti. Sige ba? Tapos na, kagabi abala tayo sa pagtakbo. Hindi natin tiningnan ang mapa. Tayo'y nagkamali ng daan. Anong gagawin natin? Kuya, anong magagawa? Magpatuloy lang tayo. Malayo pa ang katapusan ng laban na ito. Isa na namang bagong araw.